Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng buhos ulan, yung klase ng dilim na parang gustong lamunin ang buong baryo. Sa gitna ng ulan, may isang matandang babae sa kakahuyan, nakaluhod sa harap ng maliit na altar. Tatlong kandila ang nakasindi, pero kahit tinatangay ng hangin ang apoy, hindi ito namamatay. Sa paligid niya, may mga ibong itim na tila nagmamasid. At sa huling bulong ng matanda, isang lumang litrato ang kanyang sinindihan ng apoy. Dahan-dahan, natunaw ang mukha ng dalagang nasa litrato at mula sa usok, isang pangalan ang nabuo sa hangin. Maria. Si Maria de la Peña, 18 taong gulang, tahimik, mahinhin at tila may palaging kinikimkim. Sa Maynila siya lumaki, sa ampunan, matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang sunog. Walang natutukoy para tumanggap sa kanya ng matagal. May kung anong kabigatan sa paligid niya na di maipaliwanag ng iba. Minsan daw, sabi ng mga kasamahan sa ampunan, bigla siyang napapatulala at umiiyak ng walang dahilan. May mga gabi rin na naririnig nilang bumubulong siya sa dilim na parang may kausap. Pero ngayong taon pinaalis siya ng tagapangalaga ng ampunan. Mas mabuti nang makalayo ka muna, Maria, sabi nito. Ipinadala ka na sa probinsya. Doon ka muna titira kay Aling Cora, matagal na naming kakilala. Tahimik doon. Malayo sa mga alingas-ngas, tahimik nga, masyadong tahimik. Ang Baryo San Roque ay isang kalsadang parang nakalimutan ng panahon. Walang signal, wala ilaw sa kalsada, at sa gabi ang tanging marinig mong lamang ay ang iyak ng mga kuliglig at ang tila halakhak ng kung sino mula malayo. Nang arawong dumating si Maria, pinaralay ang kanyang pagdating ng malamig na hangin na parang may katanungan ng amoy ng dugo't insenso. Si Aling Cora, ang matanda at babae na tutuluyan niya, ay may mga mata at hindi tumatawa kahit nakangiti. Dito ka na, iha, wika ni Aling Cora sa pagpasok ng kanyang loob sa matatandang bahay. Tahimik dito, wala kang dapat katakutan. Basta, huwag kang lalabas kapag gabi na. Sa sulok ng bahay ay may isang lumang kahon. Hindi nito pinapansin ni Aling Cora, pero hindi maiwasang mapansin ni Maria ang mga ukit dito. Mga simbolong parang lumang dasal o sumpa. Sa ibabaw ng kahon ay may isang litrato ng batang babae, maputla. May parehong mukha ni Maria, pero may kakaibang ningning sa mga mata. Kinabukasan nakilala ni Maria si Lino, ang anak ng kapitbahay. Masayahin, palabiro, at kabaligtaran ni Maria. Siya lang ang unang kumausap sa kanya nang walang pangamba. Hindi ka taga rito, ano? Sabi ni Lino habang nagtatawanan sila sa ilalim ng puno ng mangga. Dito kasi, konti lang ang bago. Lahat kilala ang isa't isa, pero huwag kang mag-alala, ako bahala sa iyo. Napangiti si Maria. Matagal na siyang hindi ngumiti ng totoo. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niyang may lungkot sa puso niya at may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Sa bawat tawanan nila, humihina ang hangin. Sa bawat tawa ni Maria, tila may humihinga mula sa ilalim ng lupa. Ilang araw pa lang siya sa San Roque, pero nagsimula nang mapansin ni Maria ang mga kakaiba. May mga aso na tahol ng tahol pasilip at dumadaan siya. May mga matatanda sa tindahan na biglang tumatahimik, ngunit paglapit niya, uwi na sila. At sa bawat gabi, naririnig niya ang tunog ng kuko na kumakalmot sa bubong. Pusa lang yan, sabi ni Aling Cora habang binubuhusan ng langis ang lumang kahon. Pero napansin ni Maria ang mga mata ni Aling Cora ay tila pulang-pula kapag sumisilip sa liwanag ng lampara. Isang gabi naghahiga siya, may kumatok sa bintana. 3 beses, dahan-dahan. Pagtingin niya may bata sa labas nakatayo sa ulan, maputla, nakangiti, at may hawak na piraso ng nasunog na litrato. Pagdilat niya muli, wala na ito. Pero sa sahig, may naiwan, isang butil ng dugo. Kinabukasan dinala siya ni Lino sa sapa kung saan madalas maglaro ang mga bata. Para mawala ang kaba mo, sabi nito. Human,
Tahimik si Maria while she gazed into the clear water. In the reflection of the sapa, she saw their reflection, only beside the face of Lino, though there was another Anino, a woman smiling so wide who seemed to be her as well. She stopped. Lino, may nakikitang iba ka ba? Napatawa lang si Lino. Wala, ikaw lang yan. Guni-guni mo lang siguro. But when she looked again, the woman's reflection is dahan-dahang humila ng smile. A long, not of this world smile. Sa pagbabalik niya, natagpuan niya si Aling Cora ay nag-aalay ng itim na manok sa pintuan ng bahay. May bulong itong huwad-huwad na makapaliwanag. Para sa proteksyon mo, ang sabi ni Aling Cora nang makita siyang sumasapok. Sa mga bagong salta, kailangan laging may alay. Para saan? Asked Maria. Ngumiti lang ang matanda. May mga nilalang dito na nakakaramdam kapag may bago, lalo na kapag ang bago ay may dalang dugo ng lahi. Hindi na siya nagsalita, pero ng gabing iyon hindi siya makatulog. Sa gilid ng kama niya may nakatabing lumang litrato, yung litrato ng batang babae na kamukha niya. Sa likod nito may nakasulat sa lumang tinta. Ang dugo ay hindi nawawala. Bumabalik ito sa pinanggalingan. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit si Maria kay Lino. Siya lang ang nagpapatawa, nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang gabi habang naglalakad sila sa tabing bukid, tinuro ni Lino ang isang puno sa dulo ng daan. Yan daw ang punong pinagbabantayan ng aswang, sabi nito, sabay tawa. Wala akong tiwala sa mga kwento ng matatanda, sabi ni Maria, pero nanginginig ang boses niya. Kung totoo? Tanong ni Lino. Sabay kindat. Ngumiti lang siya pero sa loob niya may gumagalaw, isang takot na matagal nang nakabaon. Biglang tumahimik ang paligid. Wala nang tunog ng kuliglig. Wala nang hangin. Narinig nila ang pagaspas ng pakpak. Mabagal. Mabigat. Parang may nilalang na bumaba mula sa langit. Tumakbo sila pauwi, humahangos. Pero sa likod nila may boses, paos, malalim. Maria. Kinabukasan, naging mabuti ang pagkainom ni Maria at may mga gasgas sa braso, lagnat ng hayop. Napano ka? Tanong ni Aling Cora. Hindi ko alam. Parang may humila sa akin sa panaginip. Hindi panaginip yan, sagot ng matanda, malamig ang boses. May humahanap sa iyo. Matagal ka na niyang gustong makita. Mula noon, nagsimula na ang mga pangitain. May mga gabi rin na nagigising siya sa boses ng mga bata na nangiwang nakamonitor sa labas kahit na wala pa ring bata sa bahay-bayan. May mga kandila na biglaang tumigil kahit na walang hangin. At nang tinititigan niya ang dating litrato, napapansin niyang lumilitaw ang mga mata ng batang babae na parang susundan siya saan man siya naningin. Minsan, nakaupo siya sa harap ng bintana na perpetuit niya si Lino sa labas. Nakitingin din siya sa kanya. Pero ang mukha ni Lino ay maputla, walang ekspresyon, at sa ilalim ng kanyang mata may dugo. Papakitid siya ng takot. Pagmulat niya, wala na si Lino. Tumakbo siya palabas. Pat sa pinto, may nakita siyang ang retiradong kahon ni Aling Cora. Bukas na. Sa loob nito may ang bitag na mga litrato. Lahat babae, lahat kamukha niya. Pero may hiwa sa leeg. Hindi ako dapat nandito, bulong ni Maria sa sarili habang umiiyak sa gilid ng silid. But in the mirror of the bintana, she saw her own reflection, and behind it, a countryside woman holding both the photograph and smiling wildly. Hindi ka pinatapon dito para tumakas, Maria, whispered a voice in her mind. Pinabalik ka dito para maalala mo kung sino ka. Seething, Lino arrived. Maria, aalis na tayo. May kakaiba sa lugar na to, said he, obviously afraid. Tumango siya, bit-bit ang maliit na bag at ang lumang litrato. Pero bago pa sila makalabas ng gate, biglang humampas ang hangin. Tumigil ang lahat ng ilaw. At sa gitna ng dilim, narinig nila ang mahabang iyak ng babae. Hindi tao, hindi hayop. Isang iyak na may halong gutom at puot. Napayakap si Maria kay Lino, nanginginig.
Sa dulo ng daan, sa ilalim ng buwan, may nilalang na lumitaw, nakaputi, mahaba ang buhok, nakanganga, at ang mga matay pula parang apoy sa dilim. Hindi na nila alam kung saan tatakbo. Ngunit bago siya tumakbo, napatingin si Maria sa lumang litrato sa kamay niya. Ang batang babae sa larawan, ngayon ay umiiyak na rin. At sa likod ng litrato, unti-unting nagbago ang sulat. Maligayang pagbabalik, Maria. Sa mga sandaling iyon, naghalo ang lahat. Ang hangin, ang kuliglig, pati sa tibok ng puso niya. Isang bulong lang ang narinig ng kanya sa tenga. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. At nang siya'y lumiko, wala na si Lino. Ang tanging naiwan ay ang tinig ng pakpak sa dilim, at ang larawan na ngayon ay may bakas ng dugo sa likod. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Ang mga araw ay tila paulit-ulit para kay Maria, parehong langit, parehong hangin, parehong tahimik na tingin ng mga tao sa kanya. Sa bawat paglalakad niya sa kalsadang putik, nararamdaman niya ang mga matang sumusunod sa kanya mula sa mga bintana. Ang ilan umiwas ng tingin, ang iba nagbubulong sa isa't isa. Yung bagong dalaga sa bahay ni Cora, sabi ng isa, may kakaibang raw aura. Oo, sabi ni Mang Isko, nakita niya raw yun sa sapa last night, hindi daw humihinga. Sa akin, halos bagot sila kay Maria ang chismis, pero dito sa San Roque, mas matalim ang mga salita. Parang bawat bulong ay may ngipin, handa mangagat. Si Aling Cora naman, palaging malamig. Hindi na ulit nagsalita tungkol sa alay, pero tuwing gabi, nakikita ni Maria ang matanda sa may kusina, nakatayo sa dilim, tila may kinakausap. Minsan, sa mahina niyang pandinig, naririnig niya ang mga salitang hindi pamilyar, parang sinaunang dasal. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Maria na may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kilala. Lalo na nang minsan, habang naglilinis siya ng silid sa itaas, natagpuan niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Hindi iyon yung kahon sa sala, kundi isa pa. Nakatago sa ilalim ng sahig. Nasa loob nito ang mga lumang sulat, may mga marka ng abo at isang mutya. Isang maliit na bato na kulay abot pula, parang nag-aalab kapag tinatamaan ng liwanag. Nang hawakan niya ito, bigla siyang tinamaan ng malamig na hangin. Padagdag ang lahat sa looban at narinig niya ang isang boses sa isip niya. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Nabitawan niya ang bato at sa isang iglap, bumalik ang lahat sa normal. Pero mula noon, hindi na siya mapakali. Isang hapon, naglakas loob siyang puntahan ang tabing sapa. Doon niya muling nakita si Lino, nag-aayos ng lambat kasama ang kanyang lolo. Maria, sinabi ni Lino, na nakangisi pa rin, parang walang nangyayari. Bakit parang hindi ka makausap nitong mga araw? May mga bagay lang na iniisip, ang sagot ni Maria, matutulad ng tubig. Tungkol saan? Tungkol sa kung sino talaga ako. Mas tayaw si Lino sandali, then ngumiti. Sino ka nga ba? Hindi siya sumagot, pero sa ilalim ng tubig, nakita niyang may dumaan, isang aninong may buntot, makintab, parang balat ng isda pero kulay abo. Kinagabihan muli niyang kinuha ang mutya. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Sa bawat segundo, parang mas lumilinaw ang hugis nito, parang mata. At sa isang iglap, tumigil ang lampara. Namatay ang apoy. Maria! Isang boses ang sumingaw mula sa dilim. Napalingon siya. Sa gilid ng bintana may nakatayong babae, basang-basa, mahaba ang buhok, at ang balat ay parang asul na may kaliskis. Hindi siya tao. Wag kang lumapit, nanginginig niyang sabi. Ngunit ngumiti ang nilalang, malamlam ang mga mata. Hindi ako ang kaaway mo, Maria. Ako ang tagapagbantay. Lumapit pa ito at sa paglapit niya, amaoy ni na Maria ang alat ng dagat, kahit nasa bundok sila. Tagapagbantay ng sino? Ng dugo mo, ng lahi mo. Nanigas si Maria. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam, ano? Hindi mo alam kung bakit sinunog ang bahay ninyo noon.
Walang sa madaling-madaling paubos. Biglang lumuluwang sa kanya ang mga alaalang pinilit kong nilimot. Gabi ng apoy, sigaw ng kanyang ina at amoy ng nasusunog na buhok. Ang pamilya mo, kaniya ng nilalang, ay hindi ordinaryo. Dala ninyo ang sumpa ng tubig at apoy. Ang ina mo ay pinanganak na tagapangalaga ng mutya, pero tinakasan niya ang tungkulin. Dahil doon, siningil siya. Napaluha si Maria. Sino ka? Ako si Lira, anak ng dagat. Noon ako ang kasama ng iyong ina. Pinagtaguan ka namin para mabuhay ka, pero oras na para maalala mo ang lahat. Hindi ako naniniwala, sigaw niya. Tao ako. Ngumiti lang si Lira, mapait. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Pagkatapos dahan-dahan itong naglaho, naiwan si Maria na nanginginig sa gitna ng dilim. Kinabukasan umiyak siya sa harap ni Aling Cora. Sino ako? Ano ba talaga ang totoo? Tahimik lang ang matanda. Pero sa ilalim ng lampara nakita ni Maria na umiilaw ang balat nito. Parang nagbabalat ng liwanag. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito, sabi ni Aling Cora. Ang mutya ay bumalik sa may-ari. Anong mutya? Ang batong nakuha mo sa itaas. Yan ang mutya ng apoy at tubig. Simula pa noon, sinisikap ng mga nilalang ng dilim na makuha iyan. Kasi kapag napagsama ang dalawang lakas, magigising muli ang nilalang na nakatulog sa ilalim ng San Roque. Nilalang, parang hinagis kasi ni Maria nanginginig. Ang aswang na pinatay ng iyong ina. Doon siya halos himatayin. Parang sumabog ang mga alaala sa kanyang isip. Ang gabing iyon, ang apoy, ang asong tumatahol, at ang aninong lumilipad sa ibabaw ng bahay. Ang ina niya nakayakap sa kanya, may hawak na bato. Maria, huwag mong titingnan. Huwag kang matakot. Kapag bumalik ang apoy, tatakbo ka sa liwanag. Iyon ang huling salitang narinig niya bago siya nawalan ng malay noon. From the very beginning, naging iba na ang utos ng mga tao patungo sa kanya. Si Aling Cora lalo naging mailap. Si Lino, napapansin nito, ay madalas nagtatanong sa kanya. Bakit laging malamig ang kamay mo? Preguntahan ni Lino isang beses. Ewan ko. Siguro pagod lang. Ba't sa loob nito alam nito na may nagbabago? Sa buwan-buwan na nahahawakan nito ang mutya, nararamdaman nito ang init na parang apoy at lamig na parang tubig. Magkasabay. Minsan, habang tumitingin siya sa ilog, nakikita niya ang sarili niyang refleksyon na ibang-iba, may mga mata na kumikislap sa dilim. Tao lang siya. Bulong niya sa sarili, nanginginig. Pero bakit ganoon ang tingin ko sa sarili ko? Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa bahay ni Lino, nakarinig siya ng mga yabag sa likod. Malalakas, parang mga paa ng hayop. Paglingon niya, may tatlong anino sa malayo, mga lalaki, payat, mahahaba ang daliri at kumikintab ang mata. Maria, bulong ng isa, pumalik ka na sa amin. Tumakbo siya. Pumapasok sa isip niya ang mga boses, nag-uunahan, nagbabanggaan sa loob ng utak niya. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Ang apoy ay muling sisiklab. Ang tubig ay magpapalaya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Cora, may hawak na bote ng langis at mga dahon. Nasundan ka nila, pumasok ka, sumunod siya, halos mahulog sa kaba. Pinahid ni Aling Cora ang langis sa noo niya. Hindi na ako makakapagtago sa iyo, Maria. Ang sumpa ng lahi mo ay nagising. Ang mutya ang susi at ikaw ang sisidlan. Anong sisidlan? Ikaw ang muling magpapatibok sa nilalang ng lupa. Kung hindi mo pipigilan, lilipulin ng dilim ang buong San Roque. But Maria did not know which of the two is more to be feared. Those aswang outside or the reality that baka totoo nga ang lahat. Sa mga susunod na araw, tinangnan niya ng kahilingan ang takot. Pinaghuli pa rin niya si Lino sa panghuhuli ng isda. Pero sa paggalaw niya, bakit maiisip niyang may lakas sa loob niya na gusto nang lumabas? Isang beses nadulas si Lino at muntik mahulog sa sapa. Hinawakan niya ito sa braso at nagliyab ang balat niya sabay sabog ng liwanag. Pareho silang napasigaw.
Opening ng mga mata ni Maria, matiyaga na ang paligid. Ang tubig ng sapa ay kumukulo. Tao ka nga ba talaga? Asked Lino, shivering. She couldn't answer. Hindi ko alam. Kinagabihan, muling bumalik si Lira ang nilalang sa tubig. Malapit na silang bumangon, sabi niya. Ang mga anak ng dilim, nararamdaman nila ang mutya sa'yo. Paano ko sila mapipigilan? Kailangan mong piliin, tubig o apoy. Isa lang ang makaliligtas sa iyo. Ang isa sisira sa lahat. Pero alin ang sakin? Ang umiti si Lira at sa una namang pagkakataon, may luha sa mata nito. Tandaan mo ang sinabi ng ina mo, kapag bumalik ang apoy, tatakbo ka sa liwanag. Bago pa siya makapagtanong, naglaho na si Lira, naiwan ng hangin na amoy asin at abo. Kinabukasan, bigla siyang ginising ni Aling Cora. Maria, kailangan mong umalis. Nakita silang muli sa kakahuyan, hindi na ligtas dito. Paano si Lino? Hindi na siya ligtas sa tabi mo. Kung mananatili siya, siya ang unang makikita. But before she could completely exit the house, she heard the strong cry from outside. Si Lino. Tumakbo siya palabas. Nakita niyang nakahandusay si Lino sa lupa, duguan ang braso, at sa harap niya ay ang tatlong aninong nakita niya noong gabi. Ngayon ay mas malinaw. Mga nilalang na may kalahating mukha ng tao at kalahating ng hayop. Ngumisi ang isa, ang tagapagmana ng mutya. Nandito ka na. Sumigaw si Maria, kinuha ang mutya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang umalon, ang lupa'y lumindol. Sa isang iglap, medyum ang langit. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lira mula sa malayo. Pumili ka, Maria. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang larawan ng ina niya, ang apoy, ang tubig, ang salitang paulit-ulit. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Kapag bumalik ang apoy, tatakbo ka sa liwanag. Ngunit ngayon wala na siyang tatakbuhan. Hinawakan niya ang mutya at sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong paligid. Ang mga nilalang ay sumigaw pero sa halip na matakot, nakaramdam si Maria ng kakaibang kapayapaan. Parang kilala niya ang mga ito. Parang bahagi sila ng kanyang pagkatao. Hindi ako takot, sabi niya. Kung lahi ko kayo, bakit ko kailangang tumakbo? Ngunit sa gitna ng liwanag, narinig niya ulit ang boses ni Lira. Malamig, puno ng pighati. Hindi lahat ng dugo ay dapat magtagpo. Pagaligtas ng hangin, ang mutya bigla ang naging abo sa kanyang palad. Nang dumilat siya, wala na ang mga nilalang. Tahimik na ulit ang paligid. Si Lino, walang malay sa lupa. But behind his mind, the familiar line flashed. Now with another sound, vile, heavier. The blood returns to blood. But your blood, Maria, is no longer in man. Tumitig siya sa kanyang kamay at sa ilalim ng balat may kumikislap na kulay abot pula, parang apoy na binabaha ng dagat. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa tabi ng natutulog na si Lino, narinig niya mula sa labas ang ihip ng hangin na tila may halong tawa. Tumingin siya sa salamin at sa refleksyon, hindi na tao ang nakatingin pabalik. Ang mga mata niya, pulat asul. Sa likod ng kanyang tenga, sumikat ang marka ng mutya. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Bulong niya sa sarili, mahinahon, halos parang panalangin. Ngunit sa ilalim ng tinig na iyon, may isa pang boses na humalakhak. At doon siya napahinga ng malalim, malamig ang dibdib, at mahigpit na hinawakan ang lumang litrato ng kanyang ina. Ngayon ay nabahira na rin ng abo. Sa ilalim ng malamig na buwan, muling bumalik sa hangin ang mga salitang iyon. Kapag bumalik ang apoy, tatakbo ka sa liwanag. Ngunit ngayon, alam ni Maria, ang liwanag na iyon ay hindi na sa langit. Bago mag-alab iyon, hindi na naging mapangwi ang buhay ni Maria. Sa bawat pagdilat niya, kung parang merong bagong pagring sa paligid, mga bulong, walang pinanggagalingan, mga yapak parang sumusunod sa kanya. Kapag gabi, habang nakahiga siya, nakikinig niya sa mabagal na sigaw ng kuko sa ilalim ng sahig. Parang merong gustong umakyat.
Pero kapag tinitingnan niya, wala naman. Wala kundi ang malamig na hangin at ang mutyang nakapatong sa lamesa, kumikislap na parang humihinga. Simula noon, hindi na siya mapakali. Hindi na rin siya nakatulog ng mahimbing. Sa panaginip niya, palaging nandoon ang kanyang ina. Basang-basa, may sugat sa leeg at may mga matang puno ng pakiusap. Maria, bulong nito, huwag mong hayaang bumalik siya. Siya? Sino? Tanong ni Maria sa panaginip. Pero bago ito makasagot, palaging nagigising si Maria sa sigaw. Minsan sarili niyang boses, minsan boses ng ibang tao. Araw-araw sinusubukan niyang magpanggap na normal. Nililinis niya ang bahay, tumutulong sa kusina, at minsan nakikipag-usap kay Lino. Pero sa bawat ngiti niya, may halong takot. Lino? Tanong niya minsan habang magkasabay silang naglalakad papunta sa bukid. Naniniwala ka ba sa sumpa? Napakunot si Lino. Sumpa? Hindi siguro. Ang mga tao lang ang nagsusumpa sa sarili nila. Nanangiti si Maria pero may hapdi sa ngiti. Paano kung may mga bagay na hindi natin ginusto pero dala natin kahit ayaw natin? Tulad ng ano? Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa langit at sa mga ulap, parang nakikita niyang may mata na nakasilip, pulang-pula, nagmamasid. Sa mga susunod na gabi, lumala ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga gamit sa bahay biglang natatanggal sa pwesto. Ang lampara kusang namamatay kahit bagong sindi. Isang gabi habang nagbubuhos siya ng tubig sa palanggana, napansin niyang may refleksyon sa likod niya sa tubig. Isang babae na kamukha niya pero mas maputla, mas malalim ang mata. Nang lingunin niya, wala na. Pero nang bumalik ang tingin niya sa tubig, nakasulat doon sa ibabaw, parang iniukit ng hangin. Babalik siya sa dugo mo. Napaatras siya, natapon ang tubig. Nang marinig ni Aling Cora ang tunog, agad itong lumabas mula sa silid. Anong nangyari? May nakita ako. Hindi mo dapat tinitigan ang tubig sa gabi, malamig na sabi ng matanda. Minsan, hindi lang sarili mo ang nakikita mo ron. Simula noon iniwasan na ni Maria ang salamin at ang tubig. Kahit pagligo, palaging nagmamadali halos nakapikit. Ngunit kahit anong pag-iwas, hindi niya maiwasang maramdaman ang koneksyon. Sa tuwing lumalapit siya sa ilog, ang mutya sa kanyang bulsa ay nag-iinit at ang hangin ay tila kumikilos kasabay ng tibok ng kanyang puso. Isang hapon, paglalakad siya sa pampang, biglang may lumitaw na aninong bata sa kabilang dulo ng ilog. Nakatingin ito sa kanya, walang mukha, pero halatang nakangiti. Maria. Hindi alam ni Maria kung guni-guni lang o totoo, pero sa bawat hakbang ng bata, lumalalim ang tubig. Hanggang sa mawala ito na parang nilamon ng ilog. Kinabukasan, nalaman nilang may batang nawawala sa baryo. Tahimik si Maria habang pinag-uusapang ito ng mga tao, pero sa loob niya, kumakabog ang puso niya dahil sa takot. Hindi ikaw ang may kasalanan, sabi ni Aling Cora, parang binabasa ang isip niya. Ngunit kung hindi mo kontrolin ang lakas na yan, marami pang mawawala. Hindi ko naman hiningi ito, sabi ni Maria, umiiyak. Hindi ko ginusto. Hindi mo kailangang gustuhin, sagot ng matanda. Ang dugo mo na mismo ang pumili. Simula noon, palaging nasa dala ni Maria ang singsing ng kanyang mother. Isang simple singsing na bakal, may maliit na ukit ng alon. Hindi niya alam kung bakit, pero kapag nahahawakan niya ito, parang humihina ang boses sa paligid. Isa itong paalala ng mga tanong na hindi niya natanong, ng mga salitang hindi niya narinig sa huling pagkakataon. Lagi niya itinuloy sa daliri kapag natatakot siya o nang pakiramdam niya ay hindi na siya tao. Minsan, while naglalakad silang muli ng silino, tanong siya nito, bakit laging suot mo yang singsing? Regalo ng nanay ko. Hindi ko siya nakausap bago siya namatay. Tahimik naman si Lino, hindi mabilis umsigaw. Tinitigan lamang siya si Maria, at sa lagay iyon parang may kailangan sabihin ang mga mata niya. Hindi takot, hindi awa, kundi tanong. Tao lamang siya. Pero bakit ganon ang tingin niya sa akin?
Napayuko si Maria. Sa buwan ng hangin at katahimikan, nakiramdam siya ng distansya. Parang may pader na di nakikita, gawa sa takot at lihim. Kinagabihan, nagising siya sa tunog ng umiiyak na bata. Paglabas niya ng kwarto, malamig ang hangin. Ang lampara sa sala ay nanginginig, parang may humihinga malapit dito. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita hanggang sa mapansin niyang may basang yapak sa lupa papunta sa likod ng bahay. Sinundan niya ito, dahan-dahan. Pagdating niya sa dulo, tumigil siya. Sa ilalim ng puno may batang babae, nakatalikod, humahagulgol. Anak? Wasayaw lang ni Maria, hindi alam kung bakit lumabas ang salitang iyon. Nagpatawad ang iyak. Dahan-dahan itong lumingon at doon niya nakita ang mukha. Maputla, walang mata at sa bibig nito may hawak na singsing na katulad ng suot niya. Napaatras siya, napasigaw, pero walang tunog na lumabas sa bibig niya. Nang pumikit siya, nawala ang bata. Ngunit sa sahig, may naiwan, isang hibla ng buhok ng kanyang ina. Kinabukasan, arrived Lino with some provisions. May balita, he said, serious. May nakita silang mga bakas ng paa sa sapa kagabi. Akala nila hayop, pero parang tao. Maria did not echo. Maria, kung may alam ka, sabihin mo na sa akin, added Lino, worried. Masyado ka ng tahimik. Minsan parang, ibang tao ka na. Tao lang ako, weakened was his reply. Pero samantalang sinasabi niya ito, naaalala niyang kumikislap ang balat niya sa liwanag, parang basang salamin. Maria, tao lang ako, naulit niya, pero ngayon may luha sa mata niya. Pasagal na ang mga araw at parang unti-unting lumalapit ang dilim sa baryo. 3 hayop ang napatay, 2 bata ang nagkasakit at gabi-gabi may naririnig na mga iyak sa gubat. Sabi ng mga matatanda, muling nagigising ang nilalang ng San Roque. Sabi ni Aling Cora, kapag muling nagtagpo ang tubig at apoy, babalik siya at sa oras na iyon wala nang makakatakas. Hindi alam ni Maria kung paano tatakasan ang sarili niyang dugo. Naisip niyang umalis, tumakbo pabalik sa Maynila. Pero saan siya pupunta kung kahit anino niya ay hindi na kanya? Isang gabi, tinangka niyang itapon ang mutya sa ilog. Nang itapon niya ito, kumulog ang langit. Ngunit sa halip na lumubog, lumutang ang bato sa ibabaw ng tubig. At sa ilalim nito, may lumitaw na refleksyon ng kanyang ina, nakangiti. Hindi mo maitatapon ang sarili mo, anak, sabi ng tinig na nagmumula sa hangin. Dala mo ako. Dala mo kami, napahiga siya sa lupa, umiiyak. Ayoko. Ayoko na, ngunit sa bawat paghinga niya, naririnig niya ulit ang parehong linya, gaya ng sumpang awitin. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Kinabukasan, hindi na siya lumabas. Hindi siya kumain, hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa harap ng bintana, hawak-hawak ang singsing ng ina at ang mutyang muling bumalik sa kanyang palad. Tahimik lang siya, pero sa loob parang nagbabanggaan ang 2 lakas, galit at takot, apoy at tubig. Minsan, nararamdaman niyang nagiinit ang kamay niya, parang gustong pumutok. Minsan naman sobrang lamig, halos wala na siyang maramdaman. Lino dumating, kinatok ang pinto. Maria, ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Maria, kung may problema ka, sabihin mo lang. Hindi kita iiwan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lino, nakangiti, pero may luha sa gilid ng mata. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niya itong niyakap. Sa katahimikan ng yakap na iyon, may naramdaman siyang kakaibang tibok sa dibdib. Hindi salita, hindi ingay, kundi isang pahiwatig ng pag-asa, sandali lang. Ngunit nang sila'y maghiwalay, napansin ni Lino ang kamay niya, mainit, halos parang naglalagablab. Tumingin ito sa kanya, takot at gulat sa mata. Maria, ano ka? Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumingin lang siya pabalik at sa sandaling iyon parehong alam nilang may sagot na sa tanong na iyon, pero mas mabuting hindi nabanggitin. Kinagabihan, nagising siya sa malamig na hangin.
Sa gitna ng dilim, nakita niyang bukas ang pinto ng bahay. Lumabas siya, bitbit ang lampara. Sa labas, ang hangin ay parang humuhuni, may dalang boses. Maria, Lira, tawag niya, umaasa na ang nilalang ng tubig ang naroon. Ngunit ang lumitaw mula sa kakahuyan ay hindi si Lira. Isa itong babae, maitim ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay dilaw. Ngumiti ito. Tagapagmana, sabi nito, ang mutya ay nasa iyo. Ibigay mo at titigil ang sumpa. Huwag, sabi ni Maria, umaatras. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung hindi mo ibibigay, sabi ng nilalang, ikaw ang magiging susunod. Naglakad itong papalapit at sa bawat hakbang natutuyo ang lupa. Napaatras si Maria hanggang sa maramdaman niyang likod niya na ang pintuan. Hinawakan niya ang singsing ng ina. Nagliwanag ito, mahina, pero sapat para umurong ang nilalang. Hindi mo pa rin ako kayang labanan, she said, smiling, and vanished in the air like smoke. Pagpasok niya sa bahay, napaupo siya, nanginginig. Tinitigan niya ang singsing na ngayoy nag-iinit sa kanyang kamay. Sa loob ng apoy, parang may hugis. Dalawang kamay, magkahawak, isang larawan ng pag-ibig at sakripisyo. Naalala niya ang ina niya at kung paanong kahit sa huling sandali, pinili nitong mabuhay siya. Ngayon, siya naman ang pinipilit mabuhay para sa iba, na ito sa labas ng bintana may mga matang nakasilip sa dilim at sa hangin narinig niya uli ang parehong bulong. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Kapag bumalik ang apoy, tatakbo ka sa liwanag. Pero saan ka tatakbo kung ang liwanag mismo ang sinusunog ka na? Tumulo ang luha ni Maria, hinawakan niya ang singsing, pinikit ang mata at huminga ng malalim. Sa labas nag-ulan ng abo at ang buwan ay pula. At doon sa kapayapanyo ng gabi, isang tanong ang nakasidhi sa hangin. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang liwanag kung ang dilim ay nasa loob mo na pala? Simulated na gabi iyon, hindi na muli naging tahimik ang paligid. Sa bawat gabi, pare-pareho ang panaginip ni Maria, isang ilog, abong kulay ang tubig. May babaeng nakatayo sa gitna, nakatalikod, mahabang buhok. Sa bawat galaw ng hangin, bumubulong ito ng parehong salita. Babalik siya, babalik kayo. Paglimbag ng babae, siya rin pala iyon, si Maria, pero mas matanda, mas madilim ang mukha, at sa mata nito may apoy. Palagi siyang nagigising bago pa man tuluyang magbago ang imahe at sa paggising niya, basang-basa ang kama sa pawis, malamig ang hangin at ang mutya ay kumikislap sa tabi ng unan. Minsan, nagigising siyang naririnig ang tunog ng mga uwak. Hindi naman uso sa baryo nila ang uwak, pero gabi-gabi naririnig niya ang mga ito, 3 beses lang palagi, sabay tiklop ng hangin. Sabi ni Aling Cora, kapag ang ibon ay tumigil sa pagitan ng gabi at umaga, may kaluluwa sa paligid. Hindi niya alam kung pananakot lang iyon o babala, pero unti-unti na siyang naniniwala. Lahat ng hayop sa paligid nila ay parang nakakaalam na may paparating. Ang mga aso kumakahol sa kawalan. Ang mga pusa laging nakatingin sa parehong direksyon sa likod ng bahay kung saan dati may punong nabunot noong bagyo. Minsan, parang may aninong nakaupo ron, pero kapag inilitaw nila, wala. Ang lupa lang, laging basa kahit walang ulan. Lumipas ang ilang araw, lumalim pa ang takot sa puso ni Maria at ni Lino. Hindi na sila basta naglalakad nang walang dala. May tabak si Lino at hawak ni Maria palaging ang mutya at ang singsing ng ina. Ngunit kahit anong paghahanda, pareho silang pagod. Hindi lang katawan, pati kaluluwa. Kapag nagkatinginan sila, parehong alam nilang may tanong sa pagitan nila na hindi nila kayang sagutin. Hanggang kailan sila mananatiling tao? Isang gabi habang nag-aayos ng apoy si Lino, tinanong ni Maria, naniniwala ka pa ba na kaya nating lumaban? Hindi ko alam, sagot niya. Pero hindi rin tayo pwedeng tumakbo. Saan tayo pupunta? Tahimik. Tanging langit-langit ng apoy ang naririnig nila sabay huni ng kuliglig sa labas. Maya-maya, may dumaang hangin.
Kasabay nito may tinig silang narinig. Hindi galing sa tao kundi parang sa hangin mismo. Hindi lahat ng nilalabanan dapat mong talunin. Napatingin silang pareho sa paligid pero wala namang tao. Nang lingunin ni Maria ang apoy, bigla itong lumaki at sa loob ng apoy may saglit na imahe ng isang mukha. Mukhang babae, mahaba ang buhok at may sugat sa noo. Ang parehong mukha sa panaginip niya. Kinabukasan, dalawa sila ni Aling Cora. May dala itong dahon ng sambong, asin at maliit na bote ng langis. Hindi na ito basta sumpa, sabi niya. May gumigising sa ilalim ng lupa. Ang mutyang yan hindi lang alaala ng nanay mo. Iyan ang pinto. Pinto, tanong ni Maria. Ang mutya ay tulay ng dugo. Kapag ginamit mo sa maling oras, bubukas ang daan para sa mga nilalang na hindi na dapat bumalik. Napatitig si Maria sa mutya. Hindi niya alam kung dapat niya pa bang itago ito o wasakin. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang ilayo, bumabalik ito sa kanya. Minsan nasa mesa, minsan sa bulsa, minsan nasa ilalim ng unan. Parang may isip, parang may gustong sabihin. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo para tumigil ang sumpa, biglang sabi ni Aling Cora, diretsyong nakatingin sa kanya. Papayag ka ba? Tahimik si Maria. Hindi siya sumagot, pero sa loob niya may kumislot, hindi takot, kundi isang alaala. Ang mukha ng kanyang ina umiiyak habang itinatago siya sa ilalim ng sahig, habang sa labas may mga tinig na nag-aaway. Anak, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Tandaan mo, hindi lahat ng nagmamahal dapat mong iligtas. Ang mga salitang iyon ay bumulong muli sa kanya ngayon, tulad ng pag-ikot ng panahon. Lumalim ang gabi. While Lino was asleep, Maria was still awake. Pinaningin niya ang mga sound, mga stomps, mga thuds, at isang nagkalat na paghihirap na parang kumukoming sa ilalim ng lupa, papunta sa bintana. Sa labas, alinlan, hindi mula sa buwan, kundi mula sa punong nabunot, sa pangungulila ng mga pusa. Parang may kapilis-pilisan sa ilalim ng lupa, matulad ng mutya sa kanyang palad. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang hangin ay mabigat, parang may buhay. Bawat hakbang niya lumalalim ang dindin ng tibok ng kanyang puso. Paglapit niya sa puno, naramdaman niyang kumikirot ang dibdib niyang katalinuhan. Sa ilalim ng ugat, may lumilitaw na liwanag. At sa gitna nito nakikita niya ang anino ng isang bata. Nakaupo, umiiyak. Maria, ang boses ay pamilyar. Boses ng batang babae na nakita niya noon sa ilalim ng puno. Ngayon, mas malinaw na ang mukha nito. At doon niya napagtanto, mukha niya rin. Ang batang bersyon niya umiiyak sa ilalim ng lupa. Bakit mo ako iniwan? Tanong ng bata. Napaatras si Maria. Ako, hindi kita iniwan. Ngunit habang nagsasalita siya, naramdaman niyang mainit ang mutya. Sobrang init na parang sinusunog ang palad niya. Nang ihulog niya ito sa lupa, pumutok ang hangin. Nawala ang anino at ang liwanag ay naglaho, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Kinabukasan, may mga kakaibang nangyari. 3 manok sa likod ng bahay ang natagpo ang patay, tuyong-tuyo ang dugo. Ang hangin sa umaga ay amoy bulok na lupa at ang mga ibon ay hindi na lumilipad sa paligid. Papunta na siya, sabi ni Aling Cora habang pinapahid ang langis sa mga pintuan. Hindi na siya natutulog. Hinahanap ka na, Maria. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling may hawak ng dugo. Ang dugo ng pinagmulan tumalingon si Lino, pilis-kulat. Bakit hindi mo sinabi sa amin mula sa simula? Hindi mo ito maiiwasan, sagot ni Aling Cora. Kahit anong takbo nyo, nasa loob na siya. Labas si Lino, naglakad sa harap ng ilog. Sinundan siya ni Maria. Paglapit niya, nakatayo ito sa gilid, tinititigan ng tubig. Wala na tayong oras, sabi ni Lino. Gabi-gabi na tayong sinusundan, pero hindi ko alam kung sino ang kalaban. Baka hindi siya tao. Baka hindi rin ikaw, answered Lino, weak but felt the weight of the words.
Hindi niya alam kung mas masakit ang boses ni Lino o ang totoo nitong ibig sabihin. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may narinig silang tunog. Mula sa ilalim ng ilog, parang may kumakaluskos. Isang mahabang kamay ang lumitaw, kulay abo, mahaba ang kuko, at humila ng hangin pataas. Napatigil sila pareho. Tumakbo, sigaw ni Lino. Ngunit bago siya makagalaw, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa bukong-bukong niya. Napasigaw siya at biglang nagliwanag ang mutya sa bulsa niya, parang apoy sa ilalim ng tubig. Pagmulat niya, wala na ang kamay, pero ang ilog ay kumukulo. Sa mga sumunod na gabi, pareho silang hindi na natulog. Gising si Lino, may tabak sa kandungan. Gising si Maria, hawak ang mutya at singsing. Tuwing pumikit siya, bumabalik ang parehong imahe. Ang ilog, ang babae, at ang salitang paulit-ulit. Babalik siya. Babalik kayo. Ngayon, unti-unti na niyang naiintindihan, ang kayo ay hindi lang siya at ang ina niya, kundi ang mga nilalang na galing sa parehong dugo. Minsan, sa pagitan ng antok at gising, naririnig niya ang boses ng ina niya. Anak, huwag mong kalimutan. Ang tubig ay naglilinis, pero kaya rin nitong lunurin. Nanay, ano ibig mong sabihin? Kung pipili ka ng iligtas, siguraduhin mong kaya mong mawala. Isang gabi bago ang ika-12 araw ng sumpa, tumila ang hangin. Tahimik ang buong baryo. Walang aso, walang kuliglig, walang uwak. Tanging ang tunog ng hangin sa bubong ang naririnig. Nasa harap ng apoy si Maria at Lino. Pareho silang pagod, gutom, at halos wala ng lakas. Minsan iniisip ko, pag-iwasan ni Maria, kung mas mabuti na lang sigurong mawala ako. Kung ako naman talaga ang dahilan. Hindi, sagot ni Lino, pero mahina. Kung mawawala ka, anong silbi ng paglaban? Ngumiti siya, mapait. Baka yun nga ang punto, na minsan ang paglaban ay hindi para manalo, kundi para magising. Pagkatapos noon, tahimik ulit. Ngunit sa dilim ng labas, may maririnig silang iisang tunog, mga yabag na dumarami, papalapit. Tinga ng mga pader at ang lamang sa lampara ay kumikislap. Nang linikuran ni Maria ang bintana, may mga aninong nakatayo sa labas. Hindi tao, hindi rin hayop, kundi parang mga nilalang na galing sa tubig. Basang balat, walang mata, at lahat ay nakatingin sa kanya. Nanahimik si Maria habang nananahimik ang mutya. Bakit ako? Bulong niya. At sa loob ng mutya may sagot. Isang boses, mababa at pamilyar. Dahil ikaw ang simula, at ikaw din ang wakas. Nang tumingin siya kay Lino, may luha sa mata nito, pero walang takot. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, sabi ni Lino, mahinang boses, halos bulong. Papayag ka ba? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa apoy na ngayoy nagiging asul, at sa loob nito nakita niya ang mga imahe, ang ina niya, ang bata sa ilalim ng lupa at ang ilog na kulay abo. Lahat ay umiikot, lahat ay nagbabalik. Sa labas tumigil ang hangin at sa gitna ng katahimikan narinig nila ang unang tunog. Isang mahabang huni ng uwak, 3 beses, tulad ng dati. Pagkatapos noon sabay silang napatingin sa langit kung saan ang buwan ay nagbago ng kulay at ang dilim ay tila humihinga. At doon, sa huling sandali ng gabi, alam ni Maria, ang giyera ay hindi pa umiikli, ngunit nasa loob na ng bawat tibok ng puso niya ang kalaban. Ang unang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay kakaiba. Tahimik pa rin ang baryo, pero may kung anong mabigat sa hangin. Parang may humihinga sa likod ng bawat puno, nagmamasid. Si Maria ay nakaupo sa harap ng bintana, hawak ang mutya. Ang liwanag nito ay humihina at lumalakas, parang may sariling pulso. Minsan ay marinig niya itong parang umiiyak, isang malakas na aling-awngaw na hindi alam kung galing ba sa loob ng bato o sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay parang tinig ng nakaraan na gusto nang lumabas. Si Lino naman ay naglalakad sa labas, may tabak pitpit. Sa bawat yapak niya napapansin niyang lumulubog ang lupa,
parang basa. Hindi ito normal, sabi niya sa sarili. Parang nabubuhay ang lupa. Pagtingin niya doon si Maria, looking at him through the window. Ang mata nito ay mapungay, may luha pero matigas. Sa ilang seconds, nagtagpo ang tingin nila. Isang gaze moment na walang sabinding salita. Parehong alam nilang may paparating at wala na silang oras. Nang gabing iyon, bumalik na naman ang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito mas malinaw. Ang ilog ay umapaw. Sa gitna nito ang babae. Si Maria ring matanda, ngayon ay nakatingin diretso sa kanya. Hindi mo ito matatakasan, sabi ng boses. Ang dugo ay nagsasalita. Ang sumpa ay hindi sinisira. Binubuhay paglingon niya. Nasa likod niya ang mga mukha ng mga namatay sa baryo, mga babae, bata, at lalaki na lahat ay may sugat sa leeg. At sa kanilang mga kamay, hawak nila ang parehong mutya, kumikislap ng asul. Lahat kami ay ikaw, sabi nila sabay-sabay. Lahat kami ay bumalik. Nagising siya na may sigaw sa lalamunan, basang-basa ng pawis, nanginginig. Sa tabi niya, nakahiga si Lino, mahimbing pa. Ngunit sa kanyang kamay, ang mutya, ngayon ay punit na ang gilid at may bakas ng dugo. Diyos ko, bulong niya, bakit may dugo? Sa labas, sabay na tumahol ang mga aso. 3 beses. Kinabukasan, dumating si Mang Rigor, ang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. May balbas itong puti, at ang mga mata ay tila kayang tumagos sa laman. Aling Cora ang tumawag sa akin, she said while arranging the leaves of the banaba on the table. Sabi niya, may bumabalik na multo sa dugo. She looked at Maria. Ikaw ba ang anak ni Lorna? She hesitated, slowly. Oo, pero matagal na siyang patay. Hindi, Mang Rigor replied. Hindi siya tuluyang namatay. Ang katawan niya, oo, pero ang dugo niya, hindi. May kasunduan ng lahi niyo. Tahimik ang buong bahay. Kahit si Lino ay hindi makatingin diretso kay Maria. Anong kasunduan? Tanong ni Maria. Isinindi ni Mang Rigor ang isang kandila. Matagal na panahon na, ang pamilya mo ang tagapangalaga ng mutya ng dugo't tubig. Ang mutyang, yan ay hindi kayamanan, kundi talinghaga ng balanse. Kapag ginamit sa mali, ginigising nito ang mga nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang mga anino, dagdag ni Aling Cora, ang mga aswang na nakulong ng dugo ng iyong ina, continuously Mang Rigor. Ngayon, dahil bumalik ka, nagising din sila. Napatitig si Maria sa mutya, nanginginig. Kung ganon, ako ang dahilan kung bakit sila bumalik. Hindi, answered Mang Rigor. Ikaw ang dahilan kung bakit sila matatapos. But it wasn't that easy. Simula ng gabing iyon, mas lumala ang mga senyales. Ang tubig sa balon ay naging maitim, parang may tinta. Ang mga manok sa dalawang paligid ay naglaho. At sa gabi, narinig nila ang mga batang tumatawa, hindi masaya, kundi hungkag, parang hinahabol ng hangin. Minsan, sa salamin, may makikita si Maria na aninong lumalakad sa likod niya, pero paglingon niya, wala. Ang mutya ay lalong kumikislap tuwing may ganitong sandali, para bang may gustong pigilin o ipaalala. Isang gabi habang nakaupo si Maria sa ilalim ng buwan, lumapit si Lino. Hindi ko na alam kung anong totoo, she said. Minsan pakiramdam ko, pati ako ay nababago. She is probed by Maria. Tao ka, she said, weak but whole. At kung hindi man, gusto kong maniwala pa rin. Lino forced a smile. Tao lang ako. Pero bakit ganon ang tingin mo sa akin? Maria is quiet. She could not say it. Dahil sa panaginip niya kagabi, nakita niya si Lino, nakalugmok, may sugat sa dibdib, at sa tabi niya nakahawak siya ng tabak. Siya mismo ang pumatay. Kinabukasan, sa gitna ng init ng araw, biglang dumilim ang kalangitan. Nag-iba ang ihip ng hangin, at ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo. Lumapit si Aling Cora, takot sa mukha. Magsuot kayo ng asin sa bulsa. Huwag kayong lalapit sa ilog kahit marinig niyo ang tawag. Anong tawag? Asked Lino.
Ang boses ng nawawala. Kapag tinugon mo, dadalhin ka nila sa ilalim ng lupa. But evening yet, heard na by Maria the first cry. Maria, voice of her mother. Maria, anak, bumalik ka. Huwag mo akong iiwan dito. Stood he, searching for the source. When he went out of the house, quiet everything, except for the light of the moon and the cool breeze. Nang mabundok niya ang sa gilid ng ilog, doon naman ang imahe ng kanyang ina, na malasag, nakatawa. Anak, tapos na ang sumpa, ibalik mo sa akin ang mutya. Lapit si Maria, naghihiwagal. Nanay, ikaw ba talaga yan? Kami waves lang naman pala rin niyang doon maglapit habang namansaban ito ng pagtingin. Walang anino sa loob ng babae. At sa mukha nito, bit by bit nagbabago ang ngiti. Nagiging matalim, nagiging ngisi. At sa ilalim ng balat may gumagalaw. Bago pa siya makatakbo, bigla ang humawak ang kamay ng imahe sa braso niya. Mainit, parang bakal. Hindi mo ako maililigtas, sabi ng boses, ngayon ay garalgal. Dahil ako ang dahilan kung bakit ka nabuhay. Napasigaw siya at bigla ang lumiwanag ang mutya, sumabog ang ilaw at nang magdilat siya, nasa loob na siya ng bahay, pawisan, nanginginig, hawak ang mutya. Si Lino ay nakatingin lang sa kanya, gulat at takot. Wala ka bang naririnig? Tanong niya. Wala, replied Lino. Pero kanina, umiiyak ka habang nakatayo sa gitna ng sala. Pasiglahan ng ilang araw, unti-unti nang nagbabago si Maria. Ang mga hayop ay lalong umiilag sa kanya. Ang mga tao sa baryo kapag nakikita siya, biglang tumatahimik. May mga batang nagsasabing nakikita raw nila ang dalawang anino niya kapag dumadaan. At minsan sa salamin, nakikita niya ang sarili niyang hindi nakangiti, isang bersyon ng sarili niyang laging galit, laging gutom. Sa gitna ng lahat ng iyon, bumalik si Mang Rigor. Oras na, ang sabi niya. Ang huling gabi ng pag-ikot. Kapag hindi mo hinarap, ang sumpa ay lilipat sa susunod na dugo. Paano ko haharapin? Ilagay mo ang mutya sa tubig sa mismong oras ng dilim, pero handa ka bang makita ang katotohanan? Tumingin si Maria sa kanya. Anong katotohanan? Na baka ang kalaban ay hindi mo kaaway, kundi ikaw. Gabi na. Tahimik ang paligid pero sa ilalim ng lupa, gumagalaw o may kadaldalan. Si Maria ay nakatayo sa gilid ng ilog, hawak ang mutya, habang si Lino ay nakabantay sa likod, tabak sa kamay. Kung sakaling hindi ako bumalik, huwag mong tapusin ang pangungusap na yan, putol ni Lino. Walang aalis. Sabay tayo. Ngumiti siya, pilit. Baka hindi mo maintindihan pero kailangan ko itong gawin. Tumingin siya sa tubig, sarili niyang refleksyon, at sa ilalim nito ang mga mata ng babae sa panaginip. Ngunit ngayon mas malinaw at sa kanto ng imahe may isa pang mukha, mukha ni Lino. Ngunit iba, maputla, malamig at may sugat sa dibdib. Nalaglag ang mutya sa tubig, biglang nagliyab ang paligid, ang ilog ay nagdilim at mula rito lumabas ang mga aninong walang mukha, ang mga nilalang ng sumpa, ang mga kaluluwang ginising ng dugo. Pinahiwatihan siya ng liwanag pababa. Sigaw si Lino, tumakbo, sinubukang abutin siya, pero nangyari parang may pader sa pagitan nila. Mahal kita, sigaw ni Lino umiiyak, at sa huling saglit bago siya lamunin ng tubig, narinig niya ang parehong tinig, paulit-ulit pabalik mula sa kailaliman. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. At sa ibabaw ng ilog, naiwan ang mutya, umiilaw, umiikot, parang puso na humihinga. Sa baryo ng San Roque, walang nakakita kay Maria kinabukasan. Ngunit sa tuwing dapit hapon, may isang ibon na 3 beses titilaok sa tabi ng ilog. At kapag lumapit ka, makikita mo sa ilalim ng tubig ang isang refleksyon, isang babae, nakangiti, hawak ang mutya. Hindi na siya tao, hindi rin ganap na halimaw, ngunit kung titingnan mo ng matagal, mapapansin mong umiikot sa kanyang palad ang parehong tanong na bumabalik sa simula. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?
Muling bumuhos ang ulan ng gabing iyon, parang langit mismo ang umiiyak para sa isang kaluluwang nawala. Tahimik ang buong baryo maliban sa ugong ng kulog at ang malabong liwanag ng mga kidlat na pumapailan lang sa kalangitan. Sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Lino, basang-basa, nakaluhod sa pampang ng ilog kung saan huling nawala si Maria. Nakatitig siya sa tubig. Wala na ang mutya, wala na ang babae. Ang tanging naiwan ay ang mga alon na parang may bumubulong sa ilalim. Maria, mahinang tawag niya, halos walang tinig, ngunit sa pagbugso ng hangin parang may sumagot. Lino, napalunok siya, lumingon. Walang tao, ngunit ang boses ay malinaw, galing sa mismong ilalim ng tubig. Kinabukasan, bumalik si Mang Rigor dala ang kanyang mga lumang gamit, botelya ng langis, abo, at lumang librong yari sa balat ng kambing. Anong nakita mo? Asked he to Lino while patting his clothes against fire. Hindi ko alam, replied Lino, pero sigurado akong naririnig ko siya. Kung naririnig mo pa siya, replied the old man, hindi pa siya tuluyang kinuha. Anong ibig mong sabihin? Ang kaluluwa niya ay nasa pagitan, hindi sa buhay, hindi sa kamatayan. Ibig sabihin, may bumabalakid. Ang sumpa, tumango si Mang Rigor, at ang mutya, tahimik si Lino. Nakatitig lang siya sa apoy, sa bawat kislap ng liwanag, katulad ng nakikita niya ang mukha ni Maria, kundi hindi na ito katulad ng dati. Ang mga mata nito ay madilim, katuladang walang laman, ngunit sa ilalim ng dilim mayroong bakas ng luha. Sa gabi muli siyang nagising, may tunog, mahinang kaluskos, katuladang mga paa na naglalakad sa basang sahig. Binuksan niya ang lampara at sinundan ang tunog. Sa pasilyo ng lumang bahay, mayroong mga bakas ng tubig. Pababa, papunta sa pintuan. Pagbukas niya, malamig ang hangin, sobrang lamig na parang nakayakap ang patay. At doon niya ito nakita. Si Maria nakatayo sa gitna ng ulan. Nakayuko, basang-basa. At sa kamay niya muling kumikislap ang mutya, pero ngayon ay kulay itim. Maria, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata, itim na parang uling, walang puti, walang liwanag. Bakit mo ako iniwan? Bulong niya, halos parang bata. Hindi kita iniwan, sinunod mo sila, palabas ni Maria, at sa bawat pangungusap, umaalon ang paligid. Pinabayaan mo akong lunurin ng sumpa. Biglang nagdilim ang paligid. Lahat ng kandila sa bahay ay namatay. At sa dilim naririnig ni Lino ang boses ni Maria na paulit-ulit, pabalik-balik, parang dasal ng isang nawawalang kaluluwa. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Ang dugo ay bumabalik sa dugo. Nang buksan niya muli ang lampara, wala na si Maria. But sa sahig, hanggang ngayon, may mga bakas ng paa. At ngayon iyon ay papasok, hindi palabas. Kinabukasan, pumunuan sila ni Mang Rigor sa lumang kuweba malapit sa bundok, sa lugar kung saan sinasabing isinilang ang sumpa. Dito nagsimula ang lahat, sabi ng matanda. Sa loob ng kuweba may mga ukit sa bato, mga hugis babae, mga mata, at sa gitna ng lahat ng iyon, isang hugis puso na may sinulid ng dugo. Ang mutya ay hindi simpleng bato, explains Mang Rigor. Isa itong piraso ng buhay, ang puso ng unang tagapangalaga. Sa bawat henerasyon, pinapasa ito, pero kailangang panatilihin ang balanse. Kapag ginamit sa damdamin, galit, takot o pag-ibig, nagigising ang dilim. Looked at him, Lino. At ngayon, gising na ito. Bold down, Mang Rigor. Kaya kailangan mong piliin, iligtas si Maria o tapusin ang sumpa. Hindi ko siya kayang saktan. Hindi mo kailangang saktan, pero baka kailangan mong piliin kung sino ang mabubuhay. Natahimik si Lino. Sa labas ng kuweba, biglang umihip ang hangin. At sa hangin, narinig nilang parang may humahagik-hik na babae. Pipiliin mo ba siya, Lino? Kahit kapalit ay ang lahat. Pagbalik nila sa baryo, kakaiba na ang tanawin. Ang mga halaman ay tuyo,
Ang mga aso ay tahimik. Ang mga mata ng mga tao, pagod, parang walang tulog. Sabi ni Aling Cora, wala nang ilaw sa gabi. Kahit lampara, biglang namamatay. Parang ayaw na ng liwanag. Sa gabing iyon, habang mag-isa si Lino sa kubo, muling kumulog. Muli niyang narinig ang tawag, Lino. Ngunit ngayong gabi, hindi ito galing sa labas. Galing ito sa loob ng bahay. Pagtingin niya, nakita niya ang isang bata, mga 7 taon lang, nakatayo sa dilim. Ang balat nito ay maputla, parang walang dugo. Sa mata nito, sinina ang liit na piraso ng mutya. Sino ka? Katanong ni Lino na giniging. Ako ang alaala, biglaan ng bata. Ako ang parte ng kanya na iniwan mo. Iniwan ko, itumawa ito pero walang saya. Hindi mo ba naaalala, Lino? Bago siya nawala, may ipinangako ka. Ginpalunok siya. Nababantayan ko siya. Hindi, tumanggit ang bata sa maturo sa dibdib ni Lino na kung kailangan niyang mawala para matapos ang sumpa, papayag ka. Nag-stop ang hangin, parang biglaan nanahan ng mundo. At doon narinig ni Lino ang mga salitang matagal na niyang nililibing sa isip. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Muling dumilim ang paligid. Sa loob ng kadiliman, nakita ni Lino si Maria nanginginig sa hangin, ang buhok ay alon, at sa dibdib niya baon ang mutya. Ang paligid ay maliwanag, mga aninong gumagapang sa lupa, mga kamay na banggit sa ilalim ng tubig. Ang ilog sa labas ay umapaw, pero ang tubig ay hindi na tubig. Itim, malapot, parang dugo. Maria, shout of Lino, labas ka riyan. Ngunit ngumiti lang ito, malamig. Hindi mo ako kailangan iligtas. Ako ang sumpa, Lino. Ako ang dugo na ginising mo. Hindi ka sumpa. Kung ganon, nagpadugtong ito, tinitigan siya. Handa ka bang ipalit ang buhay mo sa akin? Hindi siya tumugon agad. Ngunit sa ilalim ng ulan, siya ay unti-unting lumapit. Kung kailangan, sagot niya, oo. Sumigaw si Mang Rigor mula sa likod. Huwag mong gawin yan. Kapag binigay mo ang sarili mo, tuluyan kayong magiging isa. Hindi siya mabubuhay, hindi ka mamamatay. Ngunit parang wala na siyang naririnig. Tanging ang mukha ni Maria lang ang nasa isip niya, ang mga alaala ng tawanan, ng mga gabing sabay silang naglalakad sa ilalim ng buwan. Ngayon, lahat ng iyon ay nagiging abo. Lumapit siya hanggang sa halos maglapat ang kanilang mga kamay. Mainit ang palad ni Maria, kabuletang apoy. Ngunit nasa loob ng init, may kakaibang lamig, walang buhay. Lino, bulong niya, kung sakaling mawala ako, huwag mo akong hanapin. Hindi kita mawawala. Sabay sa mga salitang iyon, pumutok ang mutya. Isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa paligid. Ang mga anino ay nagsigawan, naglaho. Ngunit kasabay nito, bumagsak si Maria sa lupa at si Lino, nakahandusay sa tabi, duguan ang dibdib. Sa gitna ng dilim, ang mutya ay bumalik sa dati nitong kulay, malinaw, puti, tahimik. Lumapit si Mang Rigor, nanginginig ang kamay. Dalawa silang naging isa, sabi niya, halos pabulong. Ang buhay at sumpa ay nagtagpo. Ngunit bago pa niya mahipo ang mutya, bigla itong kumislap. At sa loob ng liwanag, naroon si Maria, ngunit hindi na siya ganap na siya. Sa kanyang mga mata may dalawang larawan, si Maria at si Lino. Isang katawan, dalawang kaluluwa. Ngumiti siya, malamig, walang luha. At sa kanyang palad muling nabuo ang mutya. Ngayon ay tila tumitibok, parang puso. Tumingin siya kay Mang Rigor. Ang sumpa ay hindi natatapos, lumilipat lang. Kinabukasan nagising ang baryo na parang walang nangyari. Ang hangin ay muling mabango, ang ilog ay tahimik. Ngunit sa gitna ng pampang, may isang nilalang na nakaupo, nakatalikod at humahaplos sa tubig. Mahaba ang buhok, suot ang basang saya ni Maria. Sa bawat galaw niya may sumisilip na anino sa ilalim ng balat, isang mukha, isang boses na nakikihati sa kanyang katawan. Pag lumapit ka, maririnig mong may dalawa siyang boses,
Islay mahinahon, isa'y nagbabantay. At kung magtatagal ka ng tingin, makikita mong sa kanyang dibdib umiilaw ang mutya. Kumikinang sa bawat pintig, isang puso. Ngunit kung susubukan mong lumapit pa, maririnig mo ang parehong tanong na bumabalik, na parang sumpang hindi matatapos. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Sikto ang baryo matapos ang ulan. Walang tumitilaok, walang umiihip na hangin, naman din ng mga aso, nanginginig na tumahol. Bagamat sa loob ng lumang kuwad ni Mang Rigor, may apoy pa ring kumikislap. Doon, nakaupo ang matanda. Hawak ang mutyang muling nagbalik sa kanya matapos ang bangungot ng nakaraang gabi. Hindi na ito puti. Ngayon ay kulay abo, parang abo ng sinusunog na alaala. Sa loob nito, kung titigan mong mabuti, may makikita kang aninong kumikilos. Dalawang mukha, parang naghihilahan. Maria, bulong ni Mang Rigor, anong ginawa mo? Ngunit ang mutya ay tahimik lang. At sa pagitan ng kanyang mga daliri, bigla itong tumibok. Mabagal, parang puso. At sa bawat pintig, naririnig niya ang bulong ni Lino, mahina, punit-punit. Hindi pa tapos. Lumipas ang ilang araw at parang unti-unting bumabalik ang normal sa baryo. Pero ang normal ay katulad ng masyadong tahimik. Walang bata sa lansangan, walang kalansing ng palayok. Ang mga tao'y nagkukulong sa bahay bago lumubog ang araw. At sa bawat gabi may sinasabi silang kakaiba na sa ilog may babaeng lumilitaw, nakaupo sa bato at kumakanta ng awiting walang tono. Isang gabi, dumaan si Mang Rigor sa may pampang. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya roon. Sa totoo nga, sa gitna ng liwanag ng buwan, naroon ang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, nakatalikod. Ang kamay nito'y nilalaro ang tubig at sa paligid niya parang kumikintab ang hangin. Maria, mahinang tawag ng matanda. Dahan-dahan itong tumingin, ngunit hindi iyon si Maria. O baka si Maria nga, pero kalahati lang. Ang isang mata ay kay Maria, puno ng lungkot at awa. Ngunit ang isa, kay Lino, dilat, madilim, parang walang kaluluwa. Hindi mo na ako kailangan hanapin, she said, two voices in one mouth. Nandito kami. Mga bata, Mang Rigor answered under his breath, stepping back. Anong ginawa niyo sa isa't isa? Smiled the creature, cold. Wala kaming ginawang masama, naghalo lang kami. Sapagkat pareho kaming hindi na makabalik. Stop the wind. At nang nakitingin si Mang Rigor sa tubig, nakita niyang ang refleksyon sa ilog ay hindi ang babae, kundi dalawang aninong magkahawak kamay sa ilalim ng tubig, nakangiti, pero unti-unting nabubulok. Kinabukasan, kumalat ang takot. May mga bangkay ng hayop sa paligid, tuyo, parang sinipsip ng buhay. May mga bata ring nagigising sa gabi, umiiyak, sinasabing naririnig daw nila ang dalawang tinig na kumakanta sa labas. Isang boses na babae at isa pang parang lalaki, mababa, at nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang sumpay hindi natapos, sabi ni Mang Rigor sa mga tao. Lumipat lang. Ngunit walang naniwala. Hanggang sa isang gabi, mismong anak ng kapitan ang nawala. Iniwan lang daw ang kandila sa tabi ng kama. Ngunit nang buksan ang pinto kinabukasan, natagpuan nila ang bata sa may ilog. Buhay, pero nakangiti ng kakaiba. Sa kamay nito may hawak na maliit na bato, kumikintab parang mutya. Sa gitna ng takot muling bumalik si Mang Rigor sa kuweba, ang pinagmulan ng lahat. Ngunit hindi na siya mag-isa. Kasama niya si Rosa, anak ng kapitan, ang batang nakaligtas sa paghila ng sumpa. Tahimik si Rosa pero sa mga mata nito may kakaibang kalinawan. Hindi pa tapos, sabi ng bata habang nakatingin sa madilim na bungad ng kuweba. Alam mo ba kung nasaan sila? Asked the old man. Tumango si Rosa. Sa ilalim. Hindi sila masama pero naliligaw sila. Paano mo nalalaman? Tumingin ang bata sa kanya. Kasi naririnig ko ang kanta nila tuwing gabi. Pumasok sila sa kuweba.
Ang hangin ay malamig, mabigat, parang may halong hinga ng patay. At sa bawat hakbang, lumalakas ang himig. Isang mabagal, malungkot na awitin na parang dasal. Sa gitna ng kuweba, muli silang nakita ang mga ukit, mga mata, mga kamay, at sa gitna ang hugis puso. Ngunit ngayong gabi, ang mga bato ay kumikislap. At sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang nilalang, ang pinagsamang anyo ni Maria at Lino. Rigor, ang boses nito'y magkasabay, babae at lalaki. Bakit hindi mo kami pinigilan noon? Ginawa ko ang makakaya ko, ang sagot naman ng matanda, nanginginig. Pero may hangganan ng laban ng tao sa sumpa. Hindi kami sumpa, reply naman ng nilalang. Ginawa lang naming totoo ang pagmamahal na pinagkaitan ng kapalaran. But in every word, gradually the face of this one changes. The skin glistens, turns ash, and then comes back again. Like there are two taboos fighting in one body. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, cried of Mang Rigor, bakit kailangan ninyong patayin ang lahat sa paligid niyo? Silent is the creature, but its eyes are welling with sadness. Hindi namin gusto, pero ang mutya ay hindi na bato. Isa na itong gutom. At kami ang laman nito. The wind turned again. Ang kuweba ay sanhi ng nabubuhay. Ang mga bato ang umuungol. At mula sa lupa ay may mga kamay na umaabot. Kumikilos ng parang hinahabol ang liwanag. Pinilit ni Mang Rigor si Rosa. Tatakbo tayo. Siyempre hindi gumalaw ang bata. Tatitingin siya sa nilalang. Sa mga mata nito puno ng sakit. Gusto lang nila ng kapayapaan, sabi ni Rosa. Gusto lang nilang matapos. Anak, hindi mo naiintindihan. Na naiintindihan ko, ng sigaw ng bata. Kasi ako rin ay naririnig nila gabi-gabi. Ang lapsya sa nilalang, walang takot at inabot ang kamay nito. Pagdampi ng kanyang daliri, biglang lumakas ang hangin at lahat ng apoy ay namatay. Sa loob ng dilim, maririnig mo lang ang mga tinig, tatlo na ngayon. Maria, Lino, Rosa, at sa pinakagitna ng kadiliman, muling kumislap ang mutya, ngayon ay kulay ginto. Pagmulat ni Mang Rigor, mag-isa na siya. Tahimik na ang kuweba. Wala na si Rosa, wala na rin ang nilalang. Sa sahig naroon lang ang mutya, nangingintab, at sa loob nito, tatlong aninong magkahawak kamay. Dinala niya ito pauwi, ipinatong sa altar, at mula noon, hindi na niya muling ginamit o hinipo, ngunit gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, naririnig pa rin niya ang tatlong tinig. Minsan, nakakatawa. Minsan, umiiyak. At minsan, sabay-sabay silang bumubulong ng isang linya, parang paalala, parang sumpa. Ang pag-ibig ay hindi dapat gawing utang sa kamatayan. Taon ang lumipas. Matanda na si Mang Rigor. Ang baryo ay tila normal na, ngunit sa ilalim ng ilog na natiling malamig ang tubig. At sa tuwing bumabagyo, may sinasabing lumilitaw na tatlong anino sa pampang. Isang babae, isang lalaki, at isang bata. Magkahawak kamay, nakatingin sa buwan. Sabi ng mga matatanda, bantay daw sila ng baryo. Ngunit may ilan pa ring naniniwala na hindi iyon pag-iingat, kundi paghihintay. Dahil tuwing ika-14 ng buwan, naririnig muli ang awit na walang tono, at sa bawat bahay, namamatay ang kandila ng kusa. At kung lalapit ka sa ilog sa gabing iyon, makikita mong sa gitna ng tubig ay may kumikintab. Isang maliit na bato, tumitibok, parang puso. At bago ka pa makaalis, maririnig mo ang tatlong tinig. Sabay-sabay, mahina, malamig, at nakakakilabot. Hindi pa tapos ang kwento namin. Pause, soft echo. Ikaw ba? Handa kang maging bahagi nito? Tumukpok lang siya nitong mga huling gabi. Madalas tumitig lang siya sa labas ng bintana, doon sa lumang punong balete sa likod ng bahay. Doon niya raw naririnig ang tinig na patay, matagal ng senso. Vices ng ina niyang hindi na tuluyan niya abutan sa huling sandali. Sa bawat huni ng kuliglig, sa bawat paghihip ng hangin, balang tatlong ganap,
parang naroon pa rin ang sigaw ng isang ina na nagmamakaawa. Anak, come back. Pero sino ba ang tinatawag nito? Siya na? O may iba pa? Kadalasang sa panahon ng mititiis, malungkot na gabi, bigla siyang magtingin. Laging may amoy ng nasusunog na kandila kahit wala naman siyang sinindihan. Minsan, may mga yabag sa labas ng kwarto. Hindi ito tatakbo ng tao. Mabigat, parang hinila ng mga kuko, hindi ng paa. Sa umaga, makikita niyang may mga bakas sa lupa. Malalim, parang may dumaan na hayop na hindi kilala. Si Lira, ang kaibigan niyang naiwan pang nagmamalasakit, ay palaging nagbibiro. Baka pusa lang yan, Mara. Ang dami dito sa probinsya. Pero halata sa boses ni Lira ang panginginig. Hindi ito biro na biro. Minsan, habang naglalaba sila sa may ilog, kinrosesis ni Mara na may anino sa ilalim ng tubig. Hindi niya anyo kundi isang babaeng may mahabang buhok na nakalutang. Ang mukha ay pamilyar pero malabo, parang salamin na basag. Nang pilit niyang sinilip, bigla itong naglaho at humalili ang malamig na hangin, parang yakap ng bangkay. Lira, bulong niya, kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kang babalik dito. Anong sinasabi mo? Replied Lira, forcing a laugh. Huwag kang magsalita ng ganyan. But their conversation was cut short as suddenly the sky opened up and poured down the rain with the sound as if mixed with the cries of a woman. Kinagabihan, hindi na umalis si Lira sa tabi ni Mara. Magkatabi silang natulog sa sahig, hawak ni Mara ang singsing ng kanyang ina, ang simbolo ng lahat ng hindi niya maipaliwanag. Sabi ng albularyong si Ka Estrella, hindi ordinaryong alahas yan, iha. Iyan ang tulay sa pagitan ng dugo at sumpa. But hindi naman natumbok ni Mara noon. Hanggang gabi ring iyon, nang pumikit siya, dinala siya ng panaginip sa isang kanto ng abo. Doon, nakatayo ang isang babae, maputla, nakaputi at may mga pakpak ng paniki. Bakit ka tumatanggi sa dugo mo? Tanong ng babae. Hindi ka nila tatanggapin, pero kami, oo. Pagbangon niya, basa ng pawis ang kabuuan ng katawan niya. Si Lira, patulog pa rin pero may mga natindahan ng dugo sa gilid ng leeg nito. Parang may kumagat pero walang malinaw na sugat. Lumipas ang mga araw at mas lalo lang umlalim ang mga pagdaraya. Sa bawat gabi may kumakatok sa bintana nila. Isang mahina, paulit-ulit na katok. 3 beses. Palaging 3. Tok, tok, tok. Kapag tinalikan ni Mara, wala naman. Pero minsan, sa side ng kanyang mata, parang may isang babaeng nakaharap sa labas. Nakangiting pero walang mata. Lira, kurog niya, nararamdaman mo rin ba? Hinigpit lamang si Lira. Nakatitig siya sa kabaong ayos, parang may pinakikinggan. Hindi sila aalis, Mara, mahina niyang sabi, hanggat hindi mo tinatanggap kung ano ka. Nang gabi iyon, humarap sila sa harapan ng Ka-Estrella. May daladalang bote ng langis at dahon si matandang albularyo. Matagal na akong naghihintay sa araw na to, kwento nito. May dugo ng aswang sa pamilya mo, iha, kaya kanila sinusundan. Nagsisinungaling kayo, ganang sagot ni Mara. Hindi ako isa sa kanila. Hindi mo kailangang maniwala, pero tandaan mo, ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Hinaplos ni Ka-Estrella ang singsing ni Mara. Ang singsing na yan, hindi simbolo ng pag-ibig. Iyan ay pangako. Isang pangakong kailangang tuparin kahit kapalit ay buhay. Samantalang sinasabi iyon, nakita ni Mara na kumukulo ang singsing. Parang may nag-aalab sa loob nito. Pagtingin niya, may mga letra na dahan-dahang lumitaw sa loob ng bato. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit pamilyar sa pandinig. Anak ng buwan, tagapagbantay ng dilim. Nalangsig siya nang makita ang mukha ni Ka-Estrella. May kisang takot sa mga mata nito. Hindi ko alam na siya pala. Na siya pala, ano? Tarong ni Mara. But no longer was it answerable. Outside the house suddenly came a laughter, a halakak of a woman, but with a accompanying alulong of an animal.
Kinabukasan, walang sika estrela. Iniwan lamang ang mga abo at punit na tela sa harap ng bahay. Hindi ito gawa ng tao, sabi ni Lira, nanginginig. Parang may sumabog na mula sa loob niya. Doon nagpagaling maniwala si Mara na totoo ang lahat. Ngunit hindi niya alam kung paano haharapin. Ang mga tao sa baryo ay umiwas na sa kanya, hindi na siya binabati, hindi na pinapahiram ng tubig. Ang mga bata kapag napapadaan siya nagtatakbuhan at sumisigaw ng, "Anak ng aswang! Anak ng aswang!" Ang sakit ng bawat salita ay parang tinik sa lalamunan niya. Gabi-gabi umiiyak siya nang walang tunog. "Hindi ko to ginusto," insisted he. "Hindi ko pinili." Alang-alang sa anumang pagtanggi, bit-bit-biton ang katawan niya. Sa gabi, mas malinaw ang pandinig niya. Nangimingkit niya ang tibok ng puso ng mga hayop sa malayo, ang bulong ng lupa, ang sigaw ng hangin. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang pusa sa daan, itim, nakatingin sa kanya. "Mara," biglang boses ni Lira mula sa likod, "huwag mong tingnan." "Bakit?" "Yan ang bantay nila. Kapag tumagal ang tingin mo, makikita nila ang kaluluwa mo." Hindi siya nakinig. Tinitigan niya pa rin ang pusa hanggang sa nagbago ang anyo nito. Ang mga mata ay naging pula at ang buntot ay humaba, kumakapit sa lupa na parang ahas. "Tumakbo ka," sigaw ni Lira. Ngunit bago pa siya makatakbo, biglang nagdilim ang paligid. Ang mundo ay tila lumubog sa kumukulong hangin. At mula sa dilim, lumitaw ang parehong babaeng nakita niya sa panaginip. Maputla, nakaputi, may pakpak ng gabi. "Panahon na, anak," sabi ng babae. "Hindi mo kayang tumakbo sa dugo mo. Ano bang gusto mo sa akin? Gusto ko lang makita mong pareho tayo. Nilapastangan ng tao, tinanggihan ng liwanag, pero tayo ang tagapagbantay ng gabi." Samantalang nagsasalita, unti-unting bukas ang balat sa braso ng Mara. May lumitaw na marka, pareho sa hugis ng buwan. Ang singsing ng kanyang ina ay kumikislap ng maliwanag. "Hindi ko kailangan to," ang sigaw niya. "Hindi mo kayang takasan ang sarili mong dugo," ang sagot ng babae habang dahan-dahang naglalaho. Pagmulat ni Mara, nasa kama na siya. Si Lira, gising at umiiyak. "Mara, may sugat ka sa braso at naputol ang sasabihin nito." Sa salamin sa harap nila, nakita nilang pareho. May aninong nakatayo sa likod nila. Isang mukha na walang mata, ngumingiti. Unlit ang 3 araw na kunkunwintas si Mara. Sa bawat pagdilat niya kung nandun pa rin ang anino. Sa bawat paghinga, may bulong. At sa bawat sandali nang sinusubukan niyang kalimutan, mas lalong tumitindi ang mga paalala ng sumpa. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tanong ni Lira minsan, nang tila nababaliw na rin sa takot. Tahimik lang si Mara. Mga mata niya ay walang luha, pero puno ng bigat. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Pero kung ako ang may kasalanan, siguro ako rin ang dapat matapos." Isang gabi, bumalik sila sa ilog kung saan unang lumitaw ang anino. Gusto nilang tapusin lahat. May dala silang kandila, asin, at ang singsing ng ina. "Kung totoo ang sumpa," sabi ni Lira, "pakarito mo rin ito mabasag." Ngunit bago pa sila makapagdasal, umalo ng tubig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may gumagalaw sa ilalim. Ang kandila ay biglang namatay, at ang langit ay tila nagdilim. Sa ilalim ng ilog, may 2 mata na kumikislap. Dahan-dahang umahon ang isang nilalang, hindi tao, hindi hayop, balot ng putik, may ngiti ng pamilyar na mukha. "Nanay," bulong ni Mara. Pero ang ngiti ng nilalang ay hindi ng pag-ibig, isa itong gutom. Sa sandaling iyon, narinig niya muli ang bulong ng babae sa panaginip. "Anak ng buwan, magpasya ka, iligtas mo sila o tanggapin ang dilim." At sa unang pagkakataon, nakita ni Lira na nagbago ang mga mata ni Mara. Naging dilaw parang sa pusa. "Mara," pabulong niyang sabi, "ano ka na ba?" But no one replied. So lako ng hanap ng ilog.
at ang katarang malamig ni Mara na dahan-dahang pinanghawakan ang singsing bago niya ito inilidad sa tubig, pati ng pagliyab ng ilog na parang apoy sa ilalim ng gabing katimugan. Ang mga pungising babae ng hangin at ng gabi ay sumamang iisang tinig. Bumalik na ang tagapagbantay. Sa dulo ng gabi iyon, may mga nakita sa ilog. 2 anino lang daw, isang nakatayo, isang nakaluhod. Pero walang mukha, walang pangalan. Sa ngayon pa man, may nagsasabing, kapag tumitig ka sa ilog ng San Isidro every night of the full moon, makikita mong muli ang 2 aninong iyon, nagbabantay, naghihintay. At kung sakaling ikaw ang makakita, makakatulog ka pa kaya kung maririnig mong tinatawag ng tubig ang pangalan mo? Tahimik ang buong baryo pagkaraan ng gabing iyon. Parang pinutol ang mga tunog. Walang kuliglig, walang aso, ni hangin ay tila tumigil. Pero sa gitna ng katahimikan, may mga usapang bumabalik-balik sa bawat bahay. May mga nagkukuwento na may nakita raw silang apoy sa ilog. May iba naman na may naamoy na dugo. Lahat sila takot pero walang gustong magsalita ng diretsyo. May bumalik, ang sabi ng matandang si Aling Pina habang nakatingin sa bundok. Hindi tao yon. Sa kabilang dako, nagising si Lira sa lamig. Wala si Mara sa higaan. Sa halip, naroon sa gilid ng kama ang basa pang singsing, nakapatong sa isang pirasong tela, ang lumang panyong lagi niyang dala noong bata pa siya. May nakasulat na pangalan sa dugo, Lira. Nang hina ang tuhod ni Lira. Gusto niyang tumakbo palabas pero parang may humaharang sa bawat hakbang. Mula sa labas ng bahay may marahang kaluskos. Mga yabag, pero hindi galing sa tao. Parang sabay-sabay na tapak ng mga kuko sa kahoy. Lira, isang pamilyar na boses, malambing, malungkot, parang tinig ni Mara pero may panginginig ng ibang nilalang. Huwag ka nang lumabas. Kinagat ni Lira ang labi niya para hindi mapasigaw. Tumingin siya sa bintana. Doon, sa liwanag ng buwan, nakita niya si Mara, nakatayo sa tabi ng ilog, basang-basa, at nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito kumikislap na parang apoy. Lira, pulong niya sa sarili. Anong nangyari sa'yo? But before pa siya makagalaw, naisaptanin niya ay may mga anino around her. Mga hugis ng babae, mga kamay na umaabot, mga mukha na puro luha at dugo. Mga pamilyar lahat. Mga babaeng matagal nang patay, ngayon nagbabalik. And in the middle of them, there is one. Matangkad, maputi, nakaputi rin. The woman of Mara's dream. Anak ng buwan, narinig niyang sabi ng babae. Hindi mo sila kailangang iligtas. Ang tao ang sumira sa'yo. Ngayon, oras na para sila naman ang matakot. Ngunit narinig ni Lira ang tinig ni Mara, mahina ngunit malinaw. Hayoko, hayoko maging kagaya mo. Ang ilog ay nagkumulay, ang hangin ay katulad ng namiyak. At mula sa tubig lumitaw ang isang hugis, isang nilalang na may katawan ng tao, pero ang balat ay katulad ng abo, at ang mga kuko ay mahabang itim. Sumigaw si Lira at tumakbo palabas, pero habang papalapit siya kay Mara, nasaanay siya na iba na ang aura nito. Ang mukha ni Mara ay may halong sakit at galit, at sa kanyang kamay ay muling lumiwanag ang singsing. Parang sinusunog ang laman niya. Hindi mo na kailangang suwayin ang tadhana, sabi ng nilalang mula sa tubig. Ang dugo mo ang susi. Ang bawat pagtanggi mas nagpapalakas sa kadiliman. Ngunit humakbang si Mara palapit sa ilog. Kung sumpa ako na ang tatapos nito. Hinawakan niya ang tubig at biglang nagdilim ang langit. Lira, naninigas sa takot, nakitang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay parang mga kamay na naglalambitin at ang mga alon ng ilog ay naging mga mukha ng umiiyak. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang matandang espiritu ang lumitaw. Hindi halimaw, kundi isang diwata. Mahina na ang anyo, pero may liwanag sa kanyang presensya. Bata, sabi ng diwata, ang kapangyarihan mo ay hindi sumpa kung alam mong gamitin. Ngunit ang galit,
Yan ang tunay na kalaban. Lumingon si Mara, umiiyak. Paano ko pipigilan ang galit kung ang mundong ito ang nagtapon sa akin? Ngumiti ng malungkot ang diwata. Ang liwanag ay laging nasa dilim. Hanapin mo ito bago ito tuluyang lamunin ng gabi. Sa sandaling iyon, tumigil ang ulan. Ang ilog ay muling kumalma, pero ang mga anino ay nanatili sa paligid. Isa-isang lumapit ang mga espiritu ng mga babae, mga dating biktima ng sumpa, mga nilalang na ginawang halimaw. Lahat sila nakatingin kay Mara, tahimik na umiiyak. Maaari mo kaming palayain, sabi ng isa. Ngunit kapalit ay ang buhay mo. Lira nanginginig, sumigaw. Huwag, Mara. Hindi mo kailangang mamatay para sa kanila. Ngunit humawak si Mara sa singsing. Hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko ito para sa akin, para matapos na lahat ng ito. Sa bawat hakbang niya sa arawon, palapit na siya sa ilog. Nagliliwanag ang paligid. Ang singsing kumikislap na parang bituin. At sa loob nito nakita niya ang mukha ng kanyang ina, umiiyak pero nakangiti. Anak, sabi ng tinig ng ina, ang dugo ay hindi laging sumpa. Minsan, ito ang tanging paraan para matubos ang kaluluwa. Mula sa ilog, lumabas ang nilalang na may pakpak, ang parehong nilalang sa kanyang mga panaginip. Hindi mo kaya labanan ako. Ako ang laman ng iyong dugo. Kung ganon, ugol ni Mara, ang dugo ko rin ang magwawakas sa iyo. Lumakas ang hangin. Ang mga kandilang dala ni Lira ay sabay-sabay na namatay. Sa dilim narinig niya ang sigaw ni Mara, isang sigaw na parang sabay na pagdurusa at paglalaya. Ang tubig ng ilog ay kumulo at mula roon umakyat ang liwanag na nagmistulang apoy sa langit. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik ulit. Nakita ni Lira si Mara, nakaluhod sa lupa, walang malay. Sa paligid niya, abo, ang singsing ay pumutol sa gitna, naglaho ang ningning. At ang mga espiritu ay unti-unting naglaho, isa-isa, hanggang walang naiwan kundi hangin. Lumapit si Lira, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Mara, tapos na ba? Bulong niya. Batang pagtingin niya sa mukha nito, may kakaibang kapayapaan. Parang natapos na talaga, pero may bakas ng luha sa pisngi. Paglipas ng ilang oras, dumating ang mga tao sa baryo. May ilan na lumapit sa ilog, pero natakot silang lapitan ang katawan ni Mara. May marka siya sa noo, sabi ng isa. Parang buwan. Sa susunod na araw, inilibing nila si Mara sa tabi ng ilog. Si Lira lamang ang naiwan matapos ang seremonya. Samantalang nakatingin siya sa tubig, natanong niyang parang may liwanag sa ilalim, mahina ngunit malinaw. Lumuhod siya, nilayon ang kamay sa tubig. Mara, kung naririnig mo ako, salamat. Hindi ko alam kung ano ka na ngayon, pero sana payapa ka na. Biglang tumuluwad ang ihip ng hangin. Sa baybayin ng ilog, may maliit na bulaklak na lumaki. Puti, glinting sa ilalim ng buwan. Sa gitna nito, may maliit na piraso ng pilak, ang kalahati ng singsing. Kinuha ni Lira ito, at nang hawakan niya, may narinig siyang bulong sa hangin. Bantayan mo sila, Lira. Pagtingin niya, wala naman. Pero sa malayo, sa dahon-dahong mga puno, parang may babaeng nakatayo. Nakaputi, nakangiti, nakatingin sa kanya. Mula noon, araw-araw na bumibisita si Lira sa ilog. Minsan daw, kapag kabilugan ng buwan, nakikita niyang may liwanag sa tubig. Hindi na siya sumpa, sabi niya sa sarili. Isa na siyang tagapagbantay. Ngunit habang naglalakad pa uwi isang gabi, napansin niyang may mga hayop na tahimik sa paligid. Ang mga ibon ay hindi kumikibo at ang mga aso ay nakatingin lang sa direksyon ng ilog. Mula sa malayo, may marahang pag-awit na naririnig, tinig ng babae, malambing, ngunit nakakatindig balahibo. Lira, bulong ng hangin, huwag mong kalimutan ang dugo. Napatigil siya, piniga ang singsing sa bulsa at muli ay tinitingala sa buwan. Ang kaniyang pagkakaiba-iba ng liwanag ay sa works, parang may pulang anino. Hindi pa pala tapos, bulong niya.
At sa malayo, sa ibabaw ng bundok ng San Isidro, may makikita kang dalawang liwanag. Isa kulay puti, isa kulay pula. Sabi ng matatanda, kapag nakita mo yon, huwag ka nang lalapit sa ilog. Dahil kapag tinawag ng tubig ang pangalan mo, hindi na mo maririnig ang sarili mong sigaw. Minsan, may mga bata raw na naglalaro sa tabing ilog. Isa sa kanila nagtanong, bakit may babaeng nakatayo diyan sa tubig? Ngunit paglingon ng iba, wala naman. At sa tahimik na gabi, sa gitna ng alon, isang tanong ang iniwan ng kwentong ito sa mga nakarinig. Kung ang dugo mo ay may kasalanan, kaya mo bang tanggapin ito? O pipiliin mong mamatay bilang tao? Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon, ngunit sa baryo ng San Isidro, parang hindi pa rin natatapos ang sumpa. May mga gabi pa ring biglang nagiging malamig ang hangin kahit tag-init. May mga alon sa ilog kahit walang hangin. At minsan, may mga batang nagigising sa iyak. Sabay-sabay parang may nakakita ng parehong bangungot. Si Lira ngayon ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Lumipat siya sa kabilang dulo ng baryo sa lumang bahay ng kanyang tiyahin. Doon siya nagkukulong gabi-gabi. Hawak pa rin ang kalahati ng singsing ni Mara, nakasabit sa tali at isinusuot sa leeg. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi at nakikita niyang kumikislap ang singsing. Mahina lang, parang tibok ng puso. Tuwing ganon, naririnig din niya ang mahinang bulong. Bantayan mo sila. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba o totoo, pero alam niyang hindi pa siya tuluyang nag-iisa. Isang gabi, pag-iigib siya ng tubig, nakita niyang meron tayong babae sa may ilog, nakaupo, nakaputi, nakatalikod. Sa simula, kinisama niya'y isa lang itong naglalaba, pero nang lumapit siya, nakaabat niyang hindi nagagalaw ang babae, parang estatwa. "Miss, ayos ka lang ba?" asked Lira. Walang response, kaya marahan siyang lumapit pa. Ngunit paglapit niya, napansin niyang basa ang paligid ng babae at sa ilalim ng tubig may maitim na anino, gumagalaw. "Lira," biglang bulong ng babae, hindi man lang lumingon. "Huwag mong hahawakan ng tubig." Nanginig si Lira. "Sino ka?" Unti-unting lumingon ang babae at nakita niya ang mukha nito. Maputla, basag ang labi, at sa leeg may marka ng kagat. "Hindi mo ako kilala pero alam ko kung sino ka," sabi nito. "Tagapagdala ka ng kalahati ng sumpa." Bago pa siya makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Ang tubig sa ilog ay umakyat, parang mga kamay na humihila sa lupa. Tumakbo si Lira, ngunit sa bawat hakbang niya, parang may humahabol na anino. Pagdating niya sa bahay, agad niyang sinarado ang pinto. Nanginginig siya, hawak ang singsing. "Mara, tulungan mo ako." At doon niya narinig ang boses, malinaw, mula sa sulok ng silid. "Hindi ako nawala, Lira, pero may mas malalim pa rito." Luminga siya at doon, sa salamin, nakita niya si Mara, hindi bilang tao, kundi bilang liwanag. Maputla, mahina, ngunit may mga matang hindi na mortal. "Mara, may nagising sa ilalim ng ilog. Hindi lang ako ang pinatahimik noon, may isa pa." Lumapapakyod si Lira, umiiyak. "Pinakatapos na ba, Mara? Ginawa mo na rin na ang lahat." "Hindi pa sapat," ayaw bigyang tangap ni Mara, may tinig ng hangin. "Ang sumpa ay hindi nagsimula sa akin, isa itong kasunduan. At ngayon, nabubuhay na ulit." Napahawak si Lira sa dibdib niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang dugo ng ating mga ninuno, Lira, hindi lang ako ang may dala niyon." Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Lira. Sa bawat pagdilat niya, nakikita niya sa kisame ang mga aninong kumikilos. Minsan, may kamay na humahaplos sa buhok niya, malamig pero pamilyar. Kinabukasan, pumunta siya kay Aling Pina, ang matandang may alam sa kasaysayan ng baryo. "Aling Pina, totoo bang may kasunduan noon sa ilog?" tanong ni Lira. Tahimik ang matanda, saka lumabas ng lumang kahon. Loob nito ay may punit na larawan, isang batang babae at isang binibini. "Ito ang unang tagapagbantay," sabi ni Aling Pina.
Si Salome at ang kapatid niyang Maria, magkapatid silang parehong pinatapon sa baryo dahil may kakaibang dugo. Isa sa kanila sinakripisyo para mapigilan ang sumpa. Pero ang isa, nagalit at gumawa ng panibagong kasunduan. Tiningnan ni Lira ang larawan, ang batang babae, kilala ang mga mata, parang kay Mara. Si Mara, siya ba si Maria? Tanong niya. Nanginginig. Ngumiti si Aling Pina, pero may takot sa mga mata. Ang pangalan ay paulit-ulit lang sa kasaysayan, Hija. Bawat henerasyon may Mara, may Maria, at may tagapagdala ng singsing. Doon bumigat ang dibdib ni Lira. Ibig sabihin, hindi mo siya kaibigan lang, bahagi ka rin ng sumpa. Umuwi si Lira at parang hinahabol ng hangin. Pagdating niya, naramdaman niyang parang may nagbago sa bahay, amoy ng usok, ng nasusunog na kandila. Sa mesa, naroon na naman ang singsing, ngunit buo na ulit. Paano nangyari ito? Bulong niya. At sa salamin sa harap niya, lumitaw muli ang anyo ni Mara. Lira, kailangan mong pumunta sa ilog bago magtakip silim. Nandoon ang sagot. Hindi ko kaya. Kung hindi mo pupuntahan, ikaw ang susunod. Noong marinig niya yon, hindi na siya tumutol. Pinuntahan siya ng ilog, dala ang lampara at rosaryo. Sa paglalakad, nakita niyang tahimik ang paligid. Wala ni isang ibon, walang tunog ng tubig. Sa gitna ng ilog may liwanag na lumulutang, kulay pilak, parang mata. Dahan-dahang lumapit siya. Mara, tawag niya. Nandito ako. Ngunit hindi si Mara ang lumitaw. Mula sa gitna ng ilog, umangat ang isang babaeng may mahabang buhok. Ngunit ang mukha ay parang walang laman. Mga matay puti, bibig ay punit. Ikaw ang bagong tagapagdala, sabi ng nilalang. At ang singsing, sa iyo na. Hindi ko to gusto, sigaw ni Lira, umiiyak. Ayoko maging kagaya ninyo. Wala kang pagpipilian. Ang sumpa ay dugo at dugo ay buhay. Tumakbo siya pabalik sa pampang pero biglang bumigat ang katawan niya. Parang may humihila mula sa ilalim ng tubig. Sa isang iglap, nabitawan niya ang lampara at ang liwanag ay naglaho. Narinig niya ang tinig ni Mara. Galit, nanginginig, pero puno ng pakiusap. Lira, huwag mong hayaan. Hindi ko kaya. Sigaw niya habang hinahatak pababa. Alalahanin mo ang liwanag. Sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ng tubig, naisip niya ang sinabi ng diwata noon. Ang liwanag ay laging nasa dilim. Pinikit niya ang mga mata at sa loob ng dilim, nakita niya si Mara, nakatayo, may hawak na apoy. Lira, sabi ni Mara, ako na ang dilim, maging ikaw ang liwanag. Bumuka ang tubig, kumidlat ang langit. Sa barangay, namarang ng lahat ang isa't isa na malakas na pagsabog ng ilog, sabay niyakap ng hangin. Kinabukasan, nakita ng tao si Lira sa pampang. Walang malay, pero buhay. Sa kanyang leeg, mayroon pa rin ang singsing, pero ngayon ay nagbabago ng kulay. Minsan pilak, minsan itim. Nang bubuking siya, hindi niya nakasuhay lahat. Ang alam lang niya, tahimik ang ilog. At mula noon, walang nangahas na lumapit dito tuwing kabilugan ng buwan. But occasionally, kapag may dumaraan sa tabi ng tubig, may naririnig silang dalawang boses. Isa ng babae na malambing at isa na mababa, parang tinig ng alon. At kung minsan, kapag malamig ang gabi, may nakikita silang dalawang anino sa ilalim ng tubig. Isang liwanag at isang dilim, magkatabi, magkasabay na nagbabantay. Baka sila na yon, sabi ng mga matatanda. Si Mara at si Lira, tagapangalaga ng sumpa, tagapagbantay ng gabi. But may mga ilan pa ring nagsasabi na minsan, kapag tahimik ang gabi at may kandila kang sinindihan, sa tabi ng bintana, may makikita kang anino sa labas, dalawang babae, nakangiti, nakatingin sa iyo. At kapag narinig mong may bumulong ng pangalan mo, huwag kang lilingon. Dahil sabi nila, sa oras na tumugon ka, ikaw na ang kasunod. Tahimik na ang baryo ng San Isidro. O, yun ang akala ng lahat. Luminang mga buwan since nang matagpuan si Lira sa pampang. Buhay,
pero parang may ibang nilalang na humihinga sa loob niya. Hindi na siya lumalabas at kapag dumaraan ang mga kapitbahay, napapansin nilang laging sarado ang bintana kahit tirik na tirik ang araw. May nagsasabing, nagbago siya. Hindi na raw siya ngumingiti. Hindi na rin siya umiiyak. Pero minsan, kapag gabi, nakikita nilang naglalakad siya sa may ilog. Nakaputi, walang sapin sa paa at hawak-hawak ang lumang lampara na minsan nang nawala sa ilalim ng tubig. Ang ilog ay muling naging payapa. Wala nang gumagalaw na anino sa ilalim, pero bawat alon parang may kurot ng alaala, ng sigaw, ng pangalan, ng pangakong hindi natupad. Isang gabing kabilugan ng buwan, umuwi si Aling Pina sa baryo. May kasama siyang maalwang aklat, basag na, parang ilang henerasyong pinagdaanan. Upon arrival sa bahay ni Lira, hindi siya away makanito. Ninarinig niya ang himig ng isang awitin kasama mula sa loob, mahinang tugtugin ng lulabay na matagal na niyang narinig noon sa kanyang kabataan. Lira, isinabong niya, ako ito si Aling Pina. Wala talagang sagot, kaya nang pihitin niya ang seradura, kusang buksan ang pinto. Walang kahit anong makinig, parang maraming araw nang hinihintay. Sa loob ang amoy ng insenso. May mga kandila na nakapila sa sahig, paikot sa dating larawan ng dalawang batang babae. Si Salome at si Maria, ang unang mga tagapagbantay ng sumpa. Sa gitna, nakaupo si Lira, nakapikit, parang nagdadasal. Aling Pina, mahina niyang sabi, matagal na kitang hinihintay? Para sa lumulubagang matanda, dahan-dahan ang lumapit. Anong ginagawa mo rito, anak? Ang ilog, nagsasalita ulit, ang sagot ni Lira. At si Mara, hindi na siya makaalis. Natrap siya sa pagitan ng liwanag at dilim. Kailangan kong tapusin. Tapusin? Tatlo ang nanlulugod. Anak, tapos na ang sumpa. Ngumiti si Lira malungkot. Hindi, Aling Pina. Ang sumpa ay paulit-ulit lang. Bawat tagapagbantay may kapalit. Ang dugo ay laging nagbabayad ng dugo. Pagtingin niya sa kamay niya, naroon ang singsing buo pero umiilaw ng mahinang bughaw. Sa bawat tibok nito parang may kasabay na hinga mula sa paligid. Hindi ko na siya maramdaman, patuloy ni Lira. Ang lamig sa paligid ay ako na. Biglang tumindi ang hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Mula sa labas narinig nila ang alon, malakas parang bagyo, pero malinaw ang boses sa ilalim nito. Lira, napahawak siya sa dibdib. Naririnig mo yon? Asked niya sa matanda. Oo, anak, responded ni Aling Pina nanginginig. Pero huwag mong sundin. Pathuli na. Bumukas ang pinto at mula sa labas, pumasok ang malamig na ulap. Sa gitna ng hamog nakita nilang lumitaw ang hugis ni Mara, hindi na liwanag, kundi anino. Lira, sabi ni Mara, oras na. Hindi kita iiwan, responded ni Lira, may luha sa mata. Hindi mo kailangang iligtas ako, ako ang nagpumili. Pero ikaw ang kailangan pumili kung saan matatapos ang sumpa. Pinayuko si Lira. Kung kailangan kong mawala, tatanggapin ko. Hindi ganon ang paraan, bulong ni Mara, sabay abot ng kamay. May natitirang liwanag sa'yo. Ibalik mo sa ilog, bago tuluyang lamunin ng dilim. Paano? Tandaan mo ang sinabi ko noon. Ang liwanag ay laging nasa dilim. Sa isang iglap, nagsabog ang hangin, parang naglaho ang lahat. Si Lira ay nasa gitna na ng ilog. Nakatayo sa ibabaw ng tubig habang sa paligid niya umiikot ang mga aninong anyo ng mga naunang tagapagbantay. May mga mata, may mga sigaw, mga tinig na parang humihingi ng kapatawaran. Magsimula ka na, sabi ni Mara, habang unti-unting nawawala ang anyo niya. Natutingala ni Lira ang singsing. Kumikinang ito ng bughaw at sa bawat kislap may mga larawan ng nakaraan, ang mukha ng nanay niya, ang gabing nasunog ang bahay nila, ang pagkawala ni Mara, ang pagtawag ng diwata sa ilalim ng buwan. Nanginig siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo,
Papayag ka ba? Ang boses ni Mara tila dumadaloy sa hangin. Pinagpilitan si Lira. Kung kapalit nito ang katahimikan, oo. Kaya ininayaran niya ang singsing sa dibdib at sa isang malalim na paghinga, nambit siya ng salitang nangyari sa kanyang panaginip, naging, ngunit bago man lamang, balik sa liwanag. Pagod ang ilog sa liwanag na pilak. Sa baryo, lumipat ng sariwa ang lahat sa ingay ng hangin. Parang sigaw, pero magaan, hindi nakakatakot. Sa ilalim ng tubig may dalawang anino magkahawak, sabay na bumagsak. At pagkatapos noon, katahimikan. Ngayong bumalik ang araw, natagpuan ng mga mangingisda ang lampara ni Lira sa bakuran, tuyo. At sa loob nito ay ang singsing pumutok sa gitna. Sa tabi may isang dahon ng mutya, berde at malinaw, parang luha ng diwata. Ang sumpa, sabi ni Aling Pina, habang pinagmamasdan ang ilog, ay hindi nababalik kung wala ng takot ang mga naiwan. Lumipas ang mga taon, ang baryo ay muling naging tahimik. Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng tubig, walang kaba, walang sigaw. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may iilang nakakarinig ng mahinang awitin, isang lullaby mula sa hangin. Matulog ka, anak, sa ilalim ng buwan. Huwag kang lalapit, huwag kang lilingon. At kapag tingnan mo ng maala, sa gitna ng ilog, minsan may sumisulap na liwanag, dalawang figura, magkasama na nagbabantay, isang babae sa puti at isa sa anino, si Mara at si Lira, hindi bilang sumpa kundi bilang alaala. Ang mga matatanda ngayon, tuwing nagkukwentuhan sa dapit hapon, sinasabi nila sa mga bata, "Huwag niyong kakalimutan ang ilog, hindi siya kaaway. Isa siyang salamin ng mga kasalanan, ng pag-ibig, at ng mga lihim na pilit natin nililibing." Isang pagkakataon, isang batang babae ay dumayo kay Aling Pina, apo ni Lira. "Lola," question niya, "totoo bang may aswang dati sa ilog?" Ngumiti si Aling Pina. "Hindi aswang, apo. Ang totoo, minsan tayo ang nagiging halimaw kapag hindi natin kayang patawarin ang nakaraan." Tahimik sandali ang bata before nagtanong ulo, "Lola, sino po si Mara?" Ngumiti ang matanda, tumingin sa ilog, at mahina lang ang sabi, "Isa siyang kwento, isa siyang pangalan." Pero minsan kapag tumitig ka ng matagal sa tubig, baka makilala mo siya. At doon sa huling sandali ng dapit hapon, may iisang bula ng liwanag na umangat sa ibabaw ng ilog. Isang mutya, lumulutang, kumikislap. Sa tabi ng pampang, mayroong batang babae na ngumiti, inilapat ang kamay sa ibabaw ng tubig. At sa kanyang palad, sandaling nagningning ang liwanag bago naglaho. Tahimik ang lahat. Walang halimaw, walang sumpa. Tanging hangin lang ang bumulong, dahan-dahan. Laging may babalik, pero hindi lahat ng bumabalik masama. At sa huling sandali ng gabi, nang pumikit ang baryo, may mahinang tinig na maririnig mula sa ilalim ng ilog. Tapos na. Ngunit kung ididikit mo ang tainga mo sa tubig, sa pinakatahimik na oras ng gabi, may iisang tanong na paulit-ulit mong maririnig, boses ni Lira, malamig ngunit may halong pag-ibig. Kung ang pagligtas ay nangangahulugan ng pagkawala, handa ka bang mawala?